Celebox. Paano kung ang trabahong inaakala mong stepping stone lang ay maging daan para harapin mo ang sugat ng nakaraan? Si Bea, may pagkamasungit sa mga taong nangahamak sa kanya at sa pamilya niya. Pero sa loob-loob ay may mabuting puso pala. Isa siyang nursing graduate na naudlot ang pangarap at hindi nakapasa sa examination dahil sa sunod-sunod na problemang kinakaharap ng pamilya nila. Napilitang tanggapin ang alok na maging private nurse ng gwapong sundalo na hindi makapaglakad dahil sa giyera. Pero nagulat siya nang malamang ang sundalong yon ay si Haji Alarcon, ang misteryoso, kakaibang tumitig, matipuno ngunit makulit na senyorito na naging dahilan sa pagkawala ng kaniyang mahal na Kuya Lucas. Isang planong paghiganti ang dala ni Bea laban sa binatang lihim na kinasusuklaman. Pero habang ginagawa ang plano niyang galitin si Haji para paalisin siya nito, iba naman ang sinisigaw ng puso niya tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Handa nga ba siyang palayain ng hinanakit para lang sa pag-ibig? Maalinsangan at maingay sa loob ng wet market ng San Agustin. Araw ng Sabado at maraming tao ang namimili dahil yun ang araw kung kailan ng pamamalengke. Kaya naman halos maligo na sa pawi si Bea habang hawak ang hindi ganun kahabang stick na may mga punit-punit na cellophane sa dulo na ginagawa niyang pamaypay sa mga isdang binibenta para hindi madapuan ng langaw. Oh, galunggong kayo riyan! 150 na lang po ang kilo. Meron din tayong bango sa tilapia. Murang-mura na lang mga ante, mga kuya. Bili na po kayo. Iyon ang sinisigaw niya kanina pa. Katulad ng ginagawa ng ibang mga tindera roon, nabibwisit siya dahil kaunti lang ang benta niya, kahit 3 oras na siyang sumisigaw. Nakapuyod ang itim na itim at tuwid niyang buhok. Isang manipis na pink blouse at black tight jeans lang naman ang suot niya, pero init na init pa rin siya. Nakakahingal pa ang paulit-ulit na pangiinganyo niya sa mga mamimili, pero minsan lang kung lapitan siya ng mga customer. Mga suki lang din ang nanay niya, kaya naman ang may-ali na lumapit sa kanila ni Badong, nakatabi niya sa pwesto at sa kaibigan pa ito bumili, ay talagang napasimangot na si Bea. Ano po ang sa inyo, ma'am? Heto ho ba? Bangus? Murang-mura na po ito. 200 na lang ang kilo. O sige, bigyan mo ko ng 2 kilo, iho. Masayang kumuha ng bangus si Badong at nilagay yon sa kiluhan. Pero nagulat siya nang makitang kumuha ito ng 1 kilong bangus sa pwesto niya. Nagbayad ang ali ng 200 na papel. Hindi niya pa rin magawang magsalita nang ilagay ni Badong ang 200 pesos sa lagayan niya ng pera. Ano bang ginagawa mo? Naiinis na tanong ni Bea sa matalik na kaibigan. Kaya ka rin ba nagbebenta kapag nagbebenta ako para magawa mo yan, ha? Huwag ka nang umangal. Ang sabi ko, hindi kita pababayaan dito sa palengke. Sige na, maraming tao. Magtawag ka pa ng mamimili. Loko ka talaga. Kapag nalaman ng nanay mo, lagot ka sa kanya. Inismeran niya si Badong na nakangiti lang at nagsimula na namang magtawag ng mga mamimili. Si Badong Ocampo ay best friend na ni Bea mula pagkabata. Mula kindergarten ay magkaibigan na sila at 1 taon lang ang tanda nito sa kanya. 22 years old na siya at si Badong naman ay 23. Guwapo ang best friend niya, lapitin ang cheeks pero suplado ito sa iba. Sa kanya lang mabait. Ayan kasi, mas piniling mag-aral kaysa matutong magbenta rito sa palengke. Hindi marunong dumiskarte sa pagbebenta. Mahirap na nga ang buhay, aral pa ng aral. Mapapakain ka ba ng pag-aaral na yan? Hindi naman eh. Nako, tama ka riyan Maring Miling. At kapag nakapagtapos hindi rin naman kagad magkakaroon ng trabaho. Kaya ang bagsak, rito lang din sa palengke. Natigil si Bea sa pagkuskus ng kaliskis ng bangos para sa isa niyang customer nang marinig ang pasaring ni na Aling Ninita at Aling Miling. Araw-araw ay laging ganoon ang dalawa. Nagchichismisan habang nagbebenta.
ni hindi naawa sa nanay at tatay niya. Kung ako ang magulang, nako, papalayasin ko. Ako rin, ayoko sa mga anak na walang kwenta. Napaangat siya ng tingin ng patuloy sa pagtawanan ang dalawang ginang. Makasamahan ito ng nanay niya na nagbebenta rito sa palengke. Naghirap ng magulang mo sa initan at paghahanap buhay para lang mapag-aral ka sa magarabong eskwelahan. Tapos hindi ka rin pala magkakaroon ng magandang trabaho. Diyos ko, sayang ang lahat ng paghihirap. Oo nga, mabuti na lang at yung anak kong si Mildred nasa Japan na ngayon. At alam mo ba, Mare, buwan-buwan niya akong pinadadalhan. Ang totoo niyan, ayaw na nga niya akong magbenta ng isda rito sa palengke eh. Pero ayoko kasi nang walang ginagawa. Hindi katulad ng iba riyan. Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang diskarte kaysa diploma. Talaga ba, Aling Miling? Natigil ang dalawang ginang nang malakas ang tinig na sumabat si Bea sa mga ito. Pinagtasan niya ng kilay ang dalawa kahit nagkatinginan ng mga ito. Parehong kumunot ang mga noo. Hanggang dito pala sa palengke, ano? Nadadala niyo pa rin yung pagkamarites ninyo? Imbes na pagbebentang atupagin. Umawang ang bibig ni Aling Miling dahil sa sinabi niya. Si Aling Ninita naman ay namula. Bea, ano ba? Huwag mo na silang patulan. Mahinang saway ni Badong sa kanya na inirapan niya lang ng matindi. Nakakuha na rin sila ng atensyon sa ibang mga tao na naroon. Anong huwag patulan? Lagi silang ganyan. Kung pag-usapan nila yung ibang tao parang wala sa harapan nila. Hindi ako pwedeng tatahimik na lang, Badong. Anong marites ang sinasabi mo riyan, ha, Bea? Sikmat ni Aling Miling. Totoo naman po Ako ang pinaparinggan nyo. Bakit? Narinig mo ba ang pangalan mo? Ikaw bang pinag-uusapan namin? Ikaw palang marites dyan eh. Nakikinig ka sa usapan ng may usapan. Mapaklang natawa si Bea sa sinabing yun ni Aling Ninita. Lumabas siya mula sa pwesto niya at napupuyo sa galit na tumayo sa harap ng pwesto ng dalawa. Ang galing niyo hong mambaliktad. Ano naman, kung wala pa akong trabaho kahit graduate na ako. Ano ho bang pakialam niyo? May ambag ho ba kayo sa pagpapaaral ni nanay at tatay sa akin? Bea, halika na. Sandali lang, Badong. Hindi pwedeng hayaan ko na lang silang maliitin ako. Aba, ang bastos mo talaga. Hoy, Bea, kung sinasagot-sagot mo ng ganyan ng nanay mo, ang ibang nakakatanda sa'yo, pwes, huwag mong gagawin sa amin. Wala kang modo, kaya hindi ka nakapasa sa exam mo eh. Sa ugali pa lang bagsak ka na. Umakyat na yata ang init sa ulo ni Bea dahil sa narinig. Stress na nga siya at napipressure na sa buhay, tapos ito pang maririnig niya. Tama si Ninita, kaya pala hanggang ngayon nasa palengke ka pa rin. Dahil wala kang pinagbago, maldita ka pa rin. Hindi kailanman nakaka-proud sa isang magulang na ganitong klaseng pag-uugali ng anak niya. Kaya siguro hindi proud ang tatay mo sa'yo, ano? Ikaw, Aling Miling, proud ka po ba talaga sa anak mong si Mildred na sinasabi mong nagtatrabaho sa Japan? Ano nga ho ba yung trabaho niya? Entertainer sa club. Hindi po ba sa kung kani-kaninong mga Hapon siya sumasama para ibenta ang kaluluwa? Ano ka mo? Anong pinagsasabi mo riyan? Sa madaling salita ho, pakawalang babae sa Japan ang anak niyong si Mildred. Dahil sa sinabi niya, ay narinig niyang pagsinghap at bulong-bulungan ng mga naroon na nakarinig sa kanila. Walang iya ka! Hindi ganyan ang trabaho ng anak ko! Yun ho ang trabaho niya na pilit niyong pinagtatakpan sa lahat dahil ayaw niyong mapahiya. At ikaw, Aling Ninita, proud ka rin ba sa nag-iisang anak mong babae na maagang nabuntis at may 3 anak na sa edad na 22? Na wala nang ginawa kundi ang umasa sa inyo dahil iniwan ng asawa. Kung saan bugbog sarado siya, nakaka-proud ho ba yun? Sa sinabi niya, katulad ni Aling Milingay, nasapo rin ni Aling Ninita ang dibdib na tila sumakit yun at hindi matanggap ang mga binitawan niyang salita. Sa lahat po ng kahiyang nangyari sa mga pamilya ninyo, ni minsan hindi na kailam ang nanay at tatay ko. Parehong nasangkot sa iligal na droga ang mga anak niyong lalaki, pero wala kayong narinig mula sa amin. Hindi po hambog ang tatay ko na kailangan niyang ipagsigawan sa buong San Agustin. Nag-graduate na ako sa course ng nursing. Proud sa akin ang mga magulang ko at hindi nila kailangan ipag-ibang pa yun dahil wala silang ugali na ganon.
Sumusobra na ho kayo sa pangingialam sa buhay ng iba. Mahabang litanya ni Bea habang tinataasan ng kilay ang dalawang ginang sarap niya na parang hiyang-hiya sa mga narinig. Lalo pa at pinagtitinginan sila ng mga tao. Nanginginig siya sa galit pero hindi niya pinapahalata. Kaya hindi niya gustong magsalita kapag nagagalit dahil masakit siyang magsalita. Hindi niya napipigilan ang kaniyang bibig. Nang makabawit hindi na magawang magsalita ni na Aling Ninita at Aling Miling, ay marahas na hinabad ni Bea ang apron na suot. Tinapon niya yun sa pwesto niya at dalidaling nilisan ng palengke. Tinawag siya ni Badong pero hindi na siya lumingon pa. Bagsak ang mga luha na sumakay siya ng tricycle pa uwi sa bahay nila. Oo, maldita nga siya. Kahit ang totoo ay talagang mahina ang loob niya kapag nasasaktan. Kaya niyang sumagot-sagot sa mga nakatatanda sa kanya, lalo na kung hinahamak siya. Wala siyang pakialam kahit masabihan na siyang masama ang ugali. Siya lang naman si Beatriz Alvarez, o mas kilala sa pangalang Bea, ang middle child na anak ni Belinda at Fred Alvarez. Makikita sa mukha niyang makakapal na kilay na laging nakaangat kapag hindi siya nakangiti. Sa unang tingin ng mga taong hindi nakakakilala sa kanya, ay masasabing masungit siya dahil sa mga mata niyang walang emosyon. Ngunit maganda dahil kulay tsokolate yon na bumagay sa mahaba at mapilantik niyang pilik mata. Bilugan ang kaniyang muka. Nabiyayaan siya ng matangos na ilong at manipis na mapupulang labi. Na kung ilarawan ni Badong ay pwede nang sabitan ng kaldero kapag naiinis siya o nagagalit. Ang kanyang tatay Fred ay isang mangingisda at si Nanay Belinda naman ang nagbebenta ng mga isdang yun sa palengke. Hindi pa man siya pinapanganak ay yun ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. At yun na rin ang kinamulatan niyang pinagkukunan nila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Pero kahit ganoon, napagtapos pa rin siya ng mga magulang sa kolehiyo. Tama ang mga tsismosang yon. Hindi nga lang siya nakapasa sa exam. Halos 5 taon na pinag-aral at ginastusan siya ng mga magulang sa pag-aaral ng kursong nursing. Pero sa bandang huli, hindi rin pala siya makakapasa sa exam noong nakaraang buwan. Kaya ngayon, sa halip na sa ospital magtrabaho ay sa palengke ang bagsak niya. Ang akala ba nila, madali lang sa akin to? Ang akala ba nila, nag-i-enjoy ako sa pagbebenta ng isda sa palengke? Hindi! Ayoko sa amoy ng mga isda. Buong buhay ko, doon na ako lumaki sa palengking yun. Nakakasawa na. Sino bang nag-aral lang hindi nangarap na pumasa sa exam at makuha ang propesyong pinapangarap niya? Luhaang sigaw ni Bea nang makapasok na sa loob ng munting bahay nila. Full concrete yon, kahit maliit lang. Kahit gaano kahirap ang buhay, ay nagawa pa rin ng magulang niya na magtayo ng munting bahay para lang magkaroon sila ng mga kapatid niya ng komportableng tahanan. Hay anak, ang sabi ko naman sa'yo, huwag mo na silang pakinggan at patulan. Paanong hindi na wala na silang ginawa kundi ang manghusga. Nakakainis na ho Ganun talaga, may pagkabobo ako kaya hindi ako pumasa sa exam. Hindi ko naman sinasadyang maging bobo Hindi niya rin maintindihan kung bakit hindi niya naipasa ang exam. Ang alam niya lang, na noong nag-exam siya ay halo-halo na ang laman ng kaniyang utak. Nagkaroon ng bagyo sa kanila at na-stranded sa isla ang tatay niyang nasa laot pa. Na-admit din sa ospital ang nanay niya dahil sa dengue at kahit pilitin niyang mag-focus nung araw ng exam ay hindi niya magawa. Na-overwhelm siya sa lahat ng nangyayari. Hindi ka bobo anak, sadyang hindi pa ngayon ang tamang panahon na pumasa ka. May ibang plano ang Diyos kapag ganon. Umuubo na humakbang papasok sa kusina ang nanay niya, papalapit sa kanya. Nasa sala kasi ito kanina, natanaw mula sa kusina nila. Nakahiga dahil may karamdaman. Uso ang trangkaso sa bahay nila at nahawang nanay niya, kaya pinagpapahinga niya na at siya nang nagbenta sa palengke. Humihina na talaga ang immune system ng ina. 53 na ito. Medyo payat at namumuti na rin ang buhok. May angking ganda ang nanay niya dahil nagmana siya rito. Nakuha niyang matangos nitong ilong at magandang mga mata.
Namanan niya rin ang katangkaran nito at balingkinitang pangangatawan. Pero dahil mahirap lang sila tumatanda na rin ito, ay nakatago na lang ngayon ang ganda ng kanyang nanay Belinda, pero kahit ganoon, alaga at mahal na mahal naman ito ng tatay niya. Anak, kung patuloy kang makikinig sa negatibong sinasabi ng iba, ay talagang ganyan ang mangyayari sa'yo. Magagalit ka at mas lalong may stress. Magbingi-bingihan ka na lang. Mapapagod din sila sa ginagawa nila sa'yo. Kaya kanila ginaganyan sa palengke na eh. Ngayong sinagot ko sila, tingnan ko lang kung uulit pa sila kakachismis sa atin. Natawa ang nanay niya at pinaghain siya ng pagkain. Kilala talaga siya nito bilang palaban. Tao po, Aling Belinda. Nariyan ho ba si Bea? Tingnan mo nga anak kung sino ang nasa labas. Mabilis niyang nilunok ang pagkain, uminom ng tubig at lumabas. Nakita niya si Mang Ben, ang masipag nilang barangay kagawad. Nakangiti ito nang makita siya. Oh, kagawad, ikaw pala. Bea, mabuti naman at nandito ka. Ang akala ko nasa palengke ka na naman. Ah, oho, kakauwi ko lang ho. Tara po sa loob, pasok ho kayo. Nang makapasok si Kagawad Ben, ay mabilis na nagpainit ng tubig si Bea sa heater para ipagtimpla ito ng kape. Bakit Kagawad? Anong pakay mo? Kasi Aling Belinda, isa ho ang barangay natin sa napili ng Alarcon Foundation, kung saan kukuha sila ng mga fresh graduate na magtatrabaho under sa kanilang kumpanya. Nakuha ni Kagawad Ben ang atensyon ni Bea dahil sa sinabi nito. Napakunot ang kaniyang noo. Dali-dali niyang tinimpla ang kape at dinala yon sa sala. Tumabi siya ng upo sa nanay niya at hinintay ang sunod na sasabihin ng Kagawad. Nandito ho ako para dalhin itong job description para kay Bea. Baka lang naman interesado siya. Binigay nito sa kaniyang isang papeles at nang mabasa yun ni Bea, ay bahagyang namilog ang kaniyang mga mata. Hiring ng mga nurse ang Alarcon Foundation. Pero hindi pa ho ako registered nurse, Kagawad Ben. Hindi nga ho ako pumasa ng exam eh. Malungkot niyang sad at peking ngumiti. Nako, huwag kang mag-alala. Urgent kasi yan. At kahit hindi raw registered ay ayos lang. Basta fresh graduate at matataas ang grades. Nako, kung hindi niyo ho na itatanong, Kagawad, matalino ho itong anak ko. Mataas ho ang mga grado niya. Hindi lang ho nakapasa dahil talagang stress siya noong araw ng exam. Ang sabi sa akin ay hindi na mahalaga kung nakapag-exam o hindi. May trabahong inaalok sa mga fresh graduate at kabilang si Bea sa listahan. Kung tatanggapin mo ang opportunity na ito, sa Lunes ay maaari ka nang kausapin ng HR ng foundation. Kaya nga lang ay hindi ka sa ospital magtatrabaho dahil magiging caregiver ka ng isang. Sige ho, Kagawad Ben. Mabilis na putol ni Bea sa lalaki habang may malapad ng ngiti sa labi. Wala ho sa akin kahit caregiver man yan o ano pa, basta ba related sa nursing. Ang mahalaga ho kahit pa hindi pa ulit ako nakakapag-exam ay magkaroon naman ako ng experience. Mapapabilis ang pag-a-apply ko sa ibang bansa kapag nagkataon. Para siyang nasa ulap sa sobrang tuwa. Kanina lang ay bisit na bisit siya sa sitwasyon niya. Pero ngayon, isang magandang balita pa lang madadatnan niya sa bahay nila. O sige, sa Lunes, dumiretso ka na lang sa barangay ha, para malaman mo kung paano ka makakapagsimula kaagad. Nagpaalam kaagad si Kagawad Ben. Pagkaalis nito, ay nagtatalon si Bea sa sobrang tuwa. Natatawa tuloy si Nanay Belinda sa kanya. Masaya ako para sa iyo anak. Siguradong matutuwa din ang tatay mo kapag nalaman niya ito. Ang bait naman ho ng mga Alarcon. Talagang magpapatrabaho sila ng mga fresh graduate kahit walang experience at hindi pa nakapag-exam. Oo anak, mababait talaga sila. Batik ang gobernador noon ang Don Enrico at si Doña Natalia talagang matulungin sa mga may hirap na gaya natin. Kilala kasi talaga ang mga Alarcon sa bahay nila sa San Agustin. Pero dahil hindi naman siya updated tungkol sa mga mayayamang tao sa bahay nila, ay wala rin siyang pakialam. Ni hindi niya pa nga nakikilala ang sinasabing 3 tagapagmana
ng mga Alarcon. Malayo rin ang mansyon ng mga Alarcon sa barangay nila at hindi pa siya kailanman nakakapunta sa asyenda ng mga ito. Hindi na mahalaga yon, basta ba'y mababait ang mga ito at binibigyan siya ngayon ng trabaho. Kaya naman ang dumating ang araw ng Lunes ay talagang maagang nagising at nag-ayos si Bea. Isang Philippine Navy silang aalagaan mo, Miss Alvarez. Ho? Gulat na tanong ni Bea nang magkaharap na sila ng head HR ng Alarcon Foundation, si Miss Rian, na sa tingin niya ay nasa mid-30s pa lang. Morena ito, pero napakaganda. Sa paraan pa lang ng pagsasalita, alam mo kagad na matalino. Pumunta pa talaga sa barangay nila para makausap ang mga katulad niyang tinanggap ang trabahong alok ng mga ito. Marami silang fresh graduates. Nakita niya kanina, pero siya lang ang nag-iisang graduate ng nursing na naroon, kaya siya lang din na mag-isa ang humarap kay Miss Rian. Navy SEAL? Isa ho siyang sundalo? Yes, at kasama siya sa mga sundalong sumabak sa engkwentro doon sa Sulu nitong nakaraang buwan. Hindi siya makapaglakad dahil sa matinding injury. Kailangan niya ng aalalay sa kanya hanggang sa matapos ang mga therapy sessions niya. Nakangiting paliwanag ni Miss Rian. Pareho pala sila ng Kuya Lucas ko, Navy SEAL. Pero baka hindi po siya komportable sa isang katulad ko, Miss Rian. Kakagraduate ko pa lang ho eh. Hindi rin po ako pumasa sa exam. Pero yun ang gusto niya. Private nurse ang gusto niya na hindi under ng isang ospital. May PTSD kasi siya dahil sa giyera. So ayaw niya pang magtiwala sa kahit na sino. Post-traumatic stress disorder? Ibig sabihin ho may problema rin siya mentally? Yes, pero hindi siya mahirap pakisamahan. Matanda na ho ba siya? No, he's young. Actually, he's already a sergeant major, but he's only 29. Tumangot-tango si Bea. Ibig sabihin ay 7 taon lang ang tanda sa kanya. Kayang-kaya niyang pakisamahan kung ganoon. Makikilala mo siya kapag magsisimula ka na. If you want, kahit bukas ay pwede ka nang magsimula. Don't worry, malaki silang magpasahod at mababasa mo yun sa kontrata mamaya. Kontrata? May kontrata pa ho? Yes, Miss Alvarez. Hindi naman ito long-term na trabaho. Basta kapag magaling na siya, pwede ka nang tumigil. Mag-exam ulit at magsimula ng trabaho sa kung saang ospital mo gusto. Makakatulong din to sa'yo in the future kapag nag-apply ka. Napapaisip si Bea kung tatanggapin niya. Magkakapera siya na siguradong sasapat sa pag-review niya para sa susunod na exam. Hindi na kailangan magdoble kawid ng kanyang tatay Fred dahil siya nang bahala. Makakapagbigay rin siya ng panggamot ni Nanay Belinda at hindi na kailangang hintayin pa ang pension buwan-buwan ng yumao niyang Kuya Lucas. Halos hindi makatulog si Bea buong magdamag sa sobrang excitement. Kinaumagahan ay masaya siyang nagpaalam kay Nanay Belinda at sa bunsong kapatid niya na si Bella na 4th year high school pa lamang. Ibinilin niya sa ina na ito ng bahalang magsabi at magpaintindi kay Tatay Fred kung bakit pansamantalang mawawala siya sa bahay nila. Bakit ba hindi ka man lang nagsabi? Hindi ka nagpaalam ah. Kaibigan pa talaga kita? Natawa siya sa naging tanong na yun ni Badong. Tumawag ito kung kailan nasa harap na siya ng malaking gate sa mansyon ng mga Alarcon. Kaya naman, awang ang mga bibig niya habang nakatingala sa malaking bahay na may 4 na palapag, habang nakadikit sa tenga niyang cellphone na touchscreen. Sorry na nga eh. Hindi ko na naalalang sabihin sa'yo. Ikaw kasi hindi ka nagpakita noong araw ng Linggo at Lunes. Tinawagan kita pero hindi ka naman makontak. Kasalanan ko bang may inutos si Lolo sa akin sa bukid at walang signal doon? Naiinis na tanong ni Badong mula sa kabilang linya. So ngayon alam mo na, kaya wag ka nang magtampururot dyan. Maging masaya ka na lang para sa akin. Goodbye my friend. Unti-unti ko nang tutuparin ang mga pangarap ko. Grabe Badong, ang laking bahay. Naputo lang mga sasabihin niya nang bumukas ang malaking kulay abo na gate. Tumambad sa kaniyang napakagandang mga bulaklak sa harap ng mansyon at ang kulay asul na infinite swimming pool. O siya, mamaya na ulit. Papasok na ako. Bye!
Ibinaba niya ang cellphone at tinago yun sa loob ng mumurahing shoulder bag. Dumiretso ang SUV na sinasakyan niya sa likurang bahagi ng mansyon kung saan naroon ang malawak na garage area at nakaparadang iilang mga mamahaling sasakyan. Paglabas ng van ay si Miss Rian ang sumalubong sa kanya kasamang isang buntis at magandang babae na kung titingnan ay ilang taon lang ang tanda sa kanya. Parang kutis porselana sa sobrang kinis. "Hello po." Masiglang bati ni Bea sa dalawa habang hawak ang bag niya. "Hi Bea, welcome dito sa mansyon ng mga Alarcon. By the way, ito nga pala si Miss Erich, asawa ni Senyorito Rashid, ang panganay na anak ng Doña Natalia." Nanlaki ang mga mata ni Bea sa kanyang narinig. Yumuko pa talaga siya para batiin ang babae. Kaya pala napakaganda dahil asawa pala ng panganay na senyorito. "Hello po Miss Erich, nice to meet you po." "Nice to meet you din, Nurse Bea." "Nako, hindi pa ho ako nurse. Bea na lang hong itawag niyo sa akin." "Magiging private nurse ka ni Haji, so nurse ka pa rin. By the way, wag nang Miss Erich. Tawagin mo na lang akong Ate Ekang. Ang sabi ni Rian ay 22 years old ka pa lang. 5 years ang tanda ko sa'yo. So, ate na lang ha?" Ninitian siya ng babae. Kaya naman, lumabas ang dimple sa ilalim sa mga mata nito. Sige ho. At dahil dati naman akong house manager dito sa mansyon, ako nang bahalang mag-tour sa'yo. Pero, buntis ho kayo. Baka mapagod po kayo." "Hindi naman. 6 months pa lang naman ang tong baby ko. Kaya ko pang libutin ang buong mansyon at saka exercise na rin." "By the way, Miss Alvarez, maya-maya pupunta ang doktor ni Senyorito Haji." Nakangiting putol ni Miss Rian sa usapan nila ni Ate Ekang. Pag-uusapan yung medical history at records ng Senyorito at siya nang bahalang magpaliwanag ng mga gagawin mo. "Sige Miss Erich, iwan ko na sa iyo si Miss Alvarez. I have to go." Pareho silang nagpaalam kay Miss Rian. Pagkatapos ay nagsimula na nga siyang itour ni Ate Ekang sa loob ng mansyon. Bukod sa namangha si Bea sa bawat detalye sa loob ng kabahayan, dahil talagang mamahalin ang lahat ng kagamitan, ay natutuwa din siya dahil talagang masayang maging tour guide si Ate Ekang. Makwento ito at mabungis-ngis din. Binati din siya ng iba pang mga katulong doon. Pero nang tumigil sila sa harap ng malaking family portrait ng mga Alarcon, sa second floor ng bahay, ay nakita niyang isang lalaki sa portrait ay napakunot ang noo ni Bea. Bakit mukhang pamilyar sa kanya si Haji Alarcon, ang tao nga alagaan niya? Parang nakita niya na dati. Hindi niya lang maalala kung saan at kailan. Pamilyar sa kanyang kulay abo nitong mga mata. Maging ang wide body frame nito, ang tindig, parang nakita niya na kung saan. Hindi nabiyayaan si Mami Natalia ng anak na babae, kaya puro binata ang nandyan. Wala na rin ang daddy nila. Si Doña Natalia nasa Maynila pa ngayon dahil binisita ang mga kapatid. At saka si Rigel nasa Cebu pa. Si Rashid naman nasa kumpanya pa. Makikilala mo rin siya mamaya pagdating niya. Si Haji nasa kwarto niya. Mag-iisang buwan na siyang nandito sa mansyon at ayaw lumabas. Alam kong alam mo na ang dahilan. Tumangot-tango si Bea habang nakatitig pa rin sa sinasabi nitong Haji. Natigil lang ang paglilibot nila sa buong mansyon nang sabihin ng isa sa mga katulong na nasa living room na raw ang doktor. Lalaki, gwapo at matipunong doktor ang naabutan ni Bea sa living room. Kaagad nilang napag-usapan ang sitwasyon ni Haji Alarcon, ang sundalong pansamantalang nalumpo dahil natamaan ng bala sa binti. He's recovering now, Miss Alvarez. Yun nga lang, pinalis niyang nurse na nag-aalaga sa kanya, so kailangan ng bago. All you have to do is to check on him. Tulungan siya sa lahat ng mga routines, exercise at therapy niya. Kailangan ring nakakainom siya ng gamot sa tamang oras. Check his meals for his proper diet. And also, lahat ng progress niya, ipaalam mo sa akin. Here is my card. Dito mo ko tatawagan. Keep me updated, okay? Tatawagan na lang kita kapag kailangan niya na ulit bumalik ng ospital.
Yon ang mahabang bili ni Doc Israel kay Bea. Aminado siyang medyo na-overwhelm siya, pero alam niya namang magagamit niya na sa wakas ang lahat ng pinag-aralan niya. Kahit nakakakaba na magsisimula na siya, ay tinatagan niya pa rin ang loob. Pero nang paakyat na sila ni Ate Ekang sa 4th floor ng mansyon, kung saan naroon ang kwarto ni Haji Alarcon, ay naging triple na yata ang kaba niya. Lalo pa nang kumatok si Ate Ekang at wala silang makuhang sagot. Ilang segundo pa silang naghintay pero wala talagang sumagot. Hanggang sa tuluyan na ngang pinihit ni Ate Ekang ang seradora ng pinto. Nang bumukas yun ay tumambad sa kaniyang kulay itim na wall. Bumukas palalo ang pinto ng kwartong yun at masasabing kwarto talaga ng isang lalaki. Lahat kasi ng kulay, pati wall decoration at blinds ay kulay itim. Natigil ang tingin ni Bea sa lalaking nakaupo sa wheelchair at nakatalikod sa kanila. Haji, ito nga pala si Nurse Bea. Sa narinig ay pinindot nito ang wheelchair at dahan-dahan nitong humarap sa kanila. Tila bumagal ang oras nang tuluyan silang nagkaharap ng amo niya. Nahipnotis mo yata siya sa kulay abo nitong mga mata. Pero nang bumaba ang tingin ni Bea sa buong mukha nito, ay napangiwi siya. Hala, ermitanyo ba siya? Mukha siyang matandang ermitanyo dun sa kwento ng Ibong Adarna. Naisigaw niya sa isipan habang nakangiwi pa rin. Puno kasi ng balbas ang mga panga. Pero nang mapansing nakatitig ito sa kanya na para siyang kinikilala, ay bahagya na siyang ngumiti. Hello po sir. Ako nga po pala si Be. Hindi niya natapos ang pagpapakilala sa sarili nang tumunog muli ang wheelchair at lumapit sa kanya. Mas lalong ikinagulat ni Bea ang mga sumunod na nangyari. Yumakap lang naman sa kanya si Haji. Isinubsob ang mukha sa may bandang tiyan niya, pinulupot ang matitigas at maugat na mga braso sa bewang niya na para bang ayaw siyang pakawalan. Lucas! Lucas! Lucas, dito ka lang! Please, Lucas! Stay here! Nanginig siya sa sobrang takot dahil sa ginawa nitong pangyakap sa kanya ng ganon. Pero nang marinig ang mga salitang pinakawalan nito, ay nagpantig ang tenga niya. Haji, hindi siya si Lucas, Haji. Baka matakot ang nurse mo. Si Nurse Bea, siyang bago mong nurse. Malumanay na pagpapaintindi ni Ate Ekang sa binata habang hinahaplos ito sa likuran. Pero mas lalo lang humigpit ang yakap nito. Don't go there, Lucas! Makinig ka sa akin, Lucas! Lucas! Naramdaman ni Bea ang pagkakabasa ng damit niya. Tila na puno ng luha. At ang boses din nito ay unti-unting nababasag. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit binabanggit nito nang paulit-ulit ang pangalan ng kaniyang kuya Lucas. Sa labis na pagkalito ay inubos ni Bea ang lahat ng lakas. Kaya nagtagumpay siyang alisin ang matitigas nitong mga braso na nakapulupot sa bewang niya. Lucas? Ang kuya ko bang binabanggit mo? Si Lucas Alvarez? Tanong niya habang nakatitig sa luhaang mga mata ni Haji. Unti-unting umawang ang bibig nito at tila naubusan ng lakas. Natigil sa pagtitig sa mga mata niya at bagsak ang mga balikat na napayuko. Walang makuhang sagot si Bea dahil humagulhol na lang ito na parang bata habang nakayuko. Bigla siyang nakaramdam ng awa. Luhaang nilapitan ito ni Ekang, tsaka niyakap at banayad na hinaplos sa ulo. Nakatayo lang siya roon habang nanginginig. Nurse Bea, kapag ganito na inatake ng anxiety si Haji kapag may ibang tao rito sa bahay, ang ginagawa ng dating nurse niya ay binibigyan siya ng gamot na pampakalma. Natatandaan ko, tinuturok niya yun sa braso ni Haji. Tila bumalik sa wisyo si Bea sa kaniyang narinig. Tama, trabaho ang pinunta niya rito, kaya alam niya dapat ang ginagawa sa mga ganitong sitwasyon. Dali-dali niyang inilibot ang tingin sa kabuuan ng kwarto hanggang sa nakita niya ang drawer na sinabi ni Doc Israel kanina, kung saan naroon ang lahat ng mga gamot ni Haji. Nahanap niya naman ang gamot at maingat na ginawang trabaho kahit natatakot pa rin siya.
Nang kumalma ang lalaki, hindi pa rin tumingin sa kanila ni Ate Ekang. Malamig na pinaalis lang sila sa loob ng kwarto nito. Basta Nay, mukhang kilala niya si Kuya Lucas at saka sobrang pamilyar din niya sa akin. Nakasimangot ng kwento ni Bea kay Nanay Belinda nang tumawag siya rito. Kakatapos niya lang mananghalian at nasa loob na siya ng kwarto niya. Katapat lang yun ang kwarto ni Haji. Para mabilis niya lang daw natutulungan ang binata kapag may problema. Ipinaalam niya sa ina ang alalahanin niya tungkol sa una niyang trabaho. Bakit mo naman nasabing kilala niya ang kuya mo? Kasi nung makita niya ako kanina, binanggit niya ang pangalang Lucas. Hindi po ako mapakali. Nandyan ho ba si Isabel? Pwedeng pakausap po sa kanya? Maya-maya pa nga ay nakausap na ni Bea ang kapatid at inutusan itong maghalungkat sa mga naitago nilang gamit ng kanilang Kuya Lucas. May kutob siya na kilala ni Haji ang Kuya Lucas niya dahil isa ring Navy silang kapatid niya. At kailangan niyang kumpirmahin ang kutob niyang yon hanggang sa tumunog nga ang messenger niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang message ni Isabel. Litrato ang sinend nito. Litrato ng Kuya Lucas niya kasamang sinasabi nitong best friend na hindi nila kailanman nakilala noong nabubuhay pa ito. At tila nakakita ng multo si Bea sa sobrang pagkagulat. Tama ang kutob niya. Si Haji Alarcon nga ang kasama ng kaniyang Kuya Lucas sa litrato. Parehong naka-uniform ang dalawa at nakangiting magkaakbay. Diyos ko, hindi ito totoo. Tutup ang bibig na sambit niya. Namalay na lang ni Bea na nagsibagsakan na lang ang mga luha niya habang nakatitig sa litrato at mukha ng lalaking naging dahilan kung bakit nawala ang mapagmahal nilang Kuya Lucas. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at dali-daling tinungo ang kwarto ni Haji. Pabalian niyang binuksan ang pinto. Nakita niyang nakatingin na naman ito sa labas ng bintana, kaya naman humakbang na siya patungo sa harap nito. Wala nang pakialam si Bea sa sitwasyon nito, pero galit na tinapon niya ang litrato sa harap ng binata at nahulog yun sa sahig. Binanggit mo kaninang pangalang Lucas. Ang kuya ko, isa rin siyang sundalo. Naisip ko, baka magkakilala kayo kasi pamilyar ka sa akin. Ikaw yung nasa picture, hindi ba? Mula sa pagkakayo ko ay nag-angat ito ng tingin. Sinalubong siya ng walang emosyon itong mga mata na kanina lang ay punong-puno ng luha. Ang sabi ng isang kaibigan niyang sundalo, hindi naman dapat siya mamamatay sa giyerang yon noong nakaraang taon, pero dahil sa best friend niya, sumalo siya ng bala. Nakasulat sa likuran ng litratong yan, ikaw ang best friend ng kuya ko. So, ikaw ba? Ikaw ba ang dahilan kung bakit sumalo siya ng bala at siya ang naabutan ng bomba? Confidential ang nangyaring yun sa kuya niya, pero aksidenteng narinig niya noon ang usapan ng mga kasamahan nitong sundalo. Ikaw pala si Bea, ang sinasabi niyang maganda, pero suplada niyang kapatid. Sa narinig ay mas lalong nagsibagsakan ang mga luha ni Bea. Hindi pa man kinukumpirma ni Haji ang tanong niya, ay alam niya na agad ang sagot. Yun kasi ang tawag sa kanya ng kanyang Kuya Lucas. Magandang suplada. I'm sorry. You lost him because of me. Patawarin mo ko. Sana ako na lang ang namatay. Hanggang ngayon, patuloy ko pa rin pinagdadasal yun. Ako na lang sanang nawala at hindi si Lucas. Hindi napigilan ni Bea ang mapahagulhol. Walang paalam na lumabas siya ng kwarto nito at ibinuhos ang lahat ng emosyon sa rooftop ng mansyon. Hindi pwede to. Ayokong makisama sa taong naging dahilan ng pagkawala ng kuya ko. Nagsasalita siya ng mag-isa nang medyo kumalma na. Hay, bakit ba ang liit ng mundo? At bakit hindi man lang siya pinakilala sa amin ni kuya? At saka, isang senyorito palang best friend niya. Hanip ka kuya.
Ang ermitanyong yun ba talagang pinag-alahin mo ng buhay mo? Ganun mo ba siya kamahal bilang best friend mo? Alam mo bang sobrang galit ako sa kanya? Nawala ka sa amin dahil sa kanya. Tumingala siya sa langit at umirap na parang naroon ang kapatid niya, kaharap niya. Magpapaalam na ako agad. Ayoko na dito. Bahala na. Pinag-isipan ni Bea ng ilang oras ang naging desisyon niya. Kinagabihan ay muli siyang pumasok sa kwarto ni Haji. Wala ito roon, pero narinig niyang paglagaslas ng tubig sa banyo. Naliligo ba siya? Kaya niya? Ang akala ko ba hindi niya kayang alagaan ang sarili niya? Tanong niya sa sarili at naupo na lang muna sa couch roon para hintayin ang magiging boss niya na sana. Ngayon ay hindi na dahil magpapaalam na siya. Sandaling naghintay si Bea hanggang sa marinig niyang tunog ng wheelchair palabas ng banyo sa bandang kanan ng kwarto. At nang makita niya si Haji talagang napatayo siya. Tumalikod at naitakip ang mga palad sa mata. Tumambad lang naman sa kaniyang matipuno nitong katawan dahil hubad ang pang-itaas at basang-basa pang buhok. Nasulyapan niya rin ang mukha nito na wala ng balbas, hindi na ermitanyo. You're here. Hindi pa oras ng pag-inom ko ng gamot. Pwedeng magbihis po muna kayo? May mahalaga lang akong sasabihin. So, you're not here for my meds? Okay, sandali lang. Sandali pang rumihistro sa isipan ni Bea ang matipuno nitong dibdib. Pero mabilis niyang sinaway ang utak. Hindi dapat siya magpaapekto sa kagwapuhan nito. Maya-maya pa ay nakabihis na nga ito kaya naman humarap na siya. Isang simpleng plain black shirt ang suot nito. Sit down. Ano bang pag-uusapan natin? Teka, kaya mong maligo ng mag-isa? Ang sabi ng doktor mo, palagi ka raw nakatulala at saka hindi mo kayang kumilos mag-isa. Dahil yun ang pinapakita ko sa kanila. Ano? Sa'yo lang ako magtitiwala kaya ikaw lang ang makakaalam na nakakapagsalita ako ng maayos at kaya ko nang asikasuhin ang sarili ko kahit hindi ko pa kayang maglakad. Pinuno ng kuryosidad ang isipan ni Bea kaya lalong kumunot ang noo niya. Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang na hindi ka okay? Yung pinakita mo kanina, PTSD ba yun? Or... I don't have to explain myself to you, Nurse Alvarez. You're here to work for me. Hindi na ngayon. Mabilis niyang putol sa binata kahit napakurap ito. What? I'm sorry sir, pero nagbago ng isip ko. Ayoko na pong maging nurse niyo. Sa pagkakataong yun ay ang binata naman ang kumunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Aaminin ko po, hindi ko kayang alagaan ang taong naging dahilan ng pagkawala ng kuya ko. Sa sinabi niya ay tumango ito, parang naiintindihan naman ang sinabi niya. Kung alam ko lang, hindi na sana umabot na nakarating ako dito at personal kang nakilala. Sana'y maintindihan mo ko. Aalis na rin po ako ngayon. Maraming salamat. Tumayo na si Bea dahil wala na siyang narinig na pagtutol mula rito. Pero nangakmang bubuksan niya na sana ang pinto ay muli itong nagsalita. Nurse Alvarez, ipapaalala ko lang sa'yo. Baka nakalimutan mo na. You already signed the contract with Miss Rian. Nakalagay doon na aalis ka lang kapag nakapaglakad na ako ulit at magaling na ako. Umawang ang bibig ni Bea dahil sa kanyang narinig. Kapag umalis ka ngayon, pwede kitang kasuhan sa hindi pagsunod sa kontrata. Hay! Buisit! Bulalas ni Bea habang nagpapapadyak sa loob ng kaniyang kwarto. Inis na inis siya mula nang matapos ang naging pag-uusap nila ng Haji kanina lang. Nang sinabi nitong kakasuhan siya, ni hindi na siya nakasagot pa. Hindi nga naman siya pwedeng umalis dahil yun ang pinirmahan niya sa kontrata. Bakit ba naman kasi may pakontrata pa siya? At bakit ba ako ang napili niyang maging private nurse? Lintik na buhay to. Irita na nakatitig lang siya sa mukha ng kaniyang kuya Lucas sa litratong hawak. Akala niya ba magiging easy ako sa kanya?
Kahit nurse lang ako at pasyente siya, pahihirapan ko pa rin siya. Makaganti man lang ako sa pagkawala mo, kuya. Natulog siya ng gabing yun na puno pa rin ng pagkainis. Kinaumagahan ay sobrang maaga siyang nagising. Naligo lang siya at nagayos. Pagkatapos ay dumiretso na sa kwarto ni Haji. Rise and shine, Sergeant Major Haji Alarcon! Malakas na sigaw ni Bea nang makapasok sa kwarto ng binata. Naabutan niya itong nakatihaya pa rin sa king size nitong kama. Aba, humihilik pa nga. Ang sarap ng tulog. Lagot ka sa akin ngayon. Mabilis niyang nilapitan ang binata. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at puwersahang pinabangon mula sa pagkakahiga. Oh damn, what the? Nakapikit nitong bulalas ng napaupo na. Good morning po, Sir Haji. Since ngayon po ang formal na pagsisimula ko bilang private nurse nyo, gumising ho ako ng maagang-maaga para hindi kayo ma-disappoint sa akin. Umungo lang ito at umiling-iling. Pagkatapos ay muling ibinagsak ang sarili sa higaan. Hep 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 hep! Bangon na po, Sir Haji. Marami po tayong gagawin today na makakatulong sa mabilisan yung paggaling. Oh God, Bea. Anong oras pa ba? Aga-aga. 7:30 na po, sir. Well, 9 o'clock ang gising ko. Sharp. Come back later please. Antok pa ako eh. Napabuga ng hangin si Bea nang tumagilid si Haji patalikod sa kanya at niyakap nito ang unan. Diyos ko, parang bata naman to. Nako, hindi ubra sa akin yung pag-iinarte mo. At pasigaw niyang bulong habang nakapamewang. Hindi po talaga pwede, Sir Haji. Ang sabi ni Doc, maaga ka dapat gumigising para sa mga morning routines mo. Tara na ho at paarawan kita. Peking ngumiti siya at muli itong pinilit na bumangon. Wala itong nagawa ng marahan niyang hinila sa kamay at inalalayang makasakay sa wheelchair. Wala itong nagawa ng lumabas sila ng mansyon at pinaarawan ito sa may garden. Kaya naman nakabusangot na hinarap siya ng binata habang nagkakape siya sa ilalim ng punong mangga, habang ito naman ay naaarawan na. Tama nga si Lucas. Hindi ka marunong makinig. Nobody forced me to wake up this early, woman. Ikaw pa lang ang nakakagawa nito sa akin. Alam mo ba? Pasensya na, sir. Kung gusto niyo hong maglakad ulit at gumaling ng tuluyan, sundin niyo dapat ang nurse niyo. Naiinitan na ako. Gusto ko nang bumalik sa loob. Suplado nitong sabi. Oh, not yet, sir. May 5 minutes pa ho. Sana pinagtimpla mo man lang ako ng kape. Sabi ni Doc, bawal ka pa raw ng kape. Puro healthy lang daw muna dapat kainin at inumin mo. Mamaya pagtitimpla kita ng masarap na fruit shake. Inirapan lang siya ni Haji at muling tiningala ang langit, habang siya naman ay nagbubuni sa loob-loob niya. Unti-unting pinaplano kung ano-ano pa ang gagawin niyang pagpapahirap sa binatang pasyente. Maya-maya pa'y pumasok na nga ulit sila sa mansyon. Inutusan niya munang maligo kahit nagsasabing gutom na. Nagpumilit pa sana si Haji na kakain muna bago maligo pero mabilis niya nang hinatid sa banyo. Is my breakfast ready? Tanong ni Haji pagkalabas pa lamang nito ng banyo at si Bea naman ay hinahanda ng pagkain at gamot nito. Nang lingunin niya ang binata ay mabilis siyang napatalikod. Hi! Ano ka ba, sir? Tumambad na naman kasi sa kanya ang matipuno nitong katawan. Hindi siya sanay na nakakakita ng ganon. Why? Pwede pong mag-bathrobe man lang kayo kapag lumalabas? Miss Alvarez, hindi ako sanay sa bathrobe dahil wala yun sa kampo. At isa pa, nurse ka hindi ba? Sanay ka dapat na nakakakita ng bawat bahagi ng katawan ng mga tao. Pero ikaw pa lang pong pinakaunang pasyente ko matapos ang OJT. Okay, I understand. Ang macho ko rin kasi. Kaya ayaw mong maadik sa katawan ko yung mga mata mo. Kaya ka napapatalikod. Ano? Naibulalas ni Bea at humarap sa binata. Hindi pa rin ito nakasuot ng t-shirt at basang-basa pa rin ang buhok. Ang yabang mo naman, sir. For your information, hindi ko po kayo type.
Malakas na paghalakhak ni Haji ang kaniyang narinig. Ilang beses siyang napakurap nang makita itong tumawa ng ganon sa kauna-unahang pagkakataon. Bakit ang sarap pakinggan ng paraan ng pagtawa niya? At kapag senyorito ba, required na ganito kagwapo kapag tumatawa? At saka ang mga ngipin niya, ang puputi at pantay-pantay. Hays, ano ka ba, Bea? Nagagalit ka sa kanya, di ba? Hindi mo dapat siya pinupuri sa utak mo. Tinitiris mo dapat siya na parang malaking kuto. Sermon niya sa sarili at naiinis na tinungo na lang ang walk-in closet ng binata. Mabilis siyang humablot ng t-shirt doon at bumalik na agad sa mini sala ng kwarto. So, anong type mo? Tell me, anong gusto mo sa isang lalaki? Tanong nito habang nakasunod lang sa bawat galaw niya. Binihisan niya na at naglagay na ng pagkain sa plato nito. Bakit niyo naman ho tinatanong? Bea. Mabilis na putol ni Haji sa kanya. Po. Just cut the po and sir. Hindi naman ako ganun katanda para po ka ng po eh. 29 pa lang ako. Parang ang tanda ko na kapag nagpo-po ka. Best friend ako ng kuya mo. So just call me. Kuya? Kuya? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Gusto mo ring tawagin kitang kuya? Dahil lang sa BFF mo ang kuya ko? No, hindi ko gusto na tawagin mo akong kuya. Never mind. Tila problemado itong napahilot sa tuktok ng ilong. Call me whatever you want. Wag lang kuya. Nalilito na tiningnan lang ito ni Bea. Nang malagyan niya ng pagkain ng plato nito, ay marahan ng inilapag yun sa harap ng binata. Brown rice at puro gulay ang ulam nito na labis na ikinakunot ng noo nito. Didn't they tell you? Kunot noon itong tanong habang nakatitig lang sa pagkain. Ano po yun, sir? Hindi ako kumakain ng gulay. Kapag nandito ako sa bahay, nakakasawa na yun sa kampo. Lihim na napangiti si Bea. Nasabi na yun ni Ate Ekang sa kanya. Sinadya niya lang talagang pag-ulamin si Haji ng gulay dahil nga sa kasama yun sa plano niya. Kasi sir, ang sabi ng doktor niyo kahapon, healthy foods lang daw. No, ibalik mo yun sa baba. I don't wanna eat that cucumber and kalabasa. And what's that? What's that another green and red thing? Alugbati ho, sir. I'm not eating alugbati. Pero sir, sobrang rich po ito sa… Whatever. Sabihin mo kay Aling Rosita na magluto ng iba. Spam and eggs is enough for me. Malalim na humugot ng hininga si Bea. Pwede naman niyang sundin na lang ito para wala ng kuskus balungos at mapadali ang trabaho niya. Pero kailangan itong maging malusog para makalakad ng mabilis at makaalis na siya roon. Kaya hindi ito pwedeng kumain ng puro na lang mamantikain. Naku sir, ako naman po ang papagalitan ni Doc Israel. Mahigpit niyang bilin sa akin na dapat daw ay palaging gulay. Bea. Please sir, promise po bukas ay eggs, spam at karne naman. Bale, alternate na lang natin ang pagkain mo ng gulay. Pwede po? Ngumuso siya at nagpapaawa ang mukha na nakiusap sa senyorito. At nang titigan siya nito, ay napapailing na lang. Dame! Malutong nitong mura. Sige na. Pero konti lang At saka tamad akong humawak ng kutsara ngayon. Subuan mo ko. Sa lubong kilay na, tiningnan niya si Haji. Susubuan mo ko, hindi ako kakain. Mamili ka. Siyempre ho, susubuan. Sige na po. Say ah! Matamis na napangiti si Bea nang napilitan nitong ngumanga at kinain ang unang sinubo niya na may alugbate. Ngumuya ito na parang bata at sinamaan siya ng tingin. Pagkatapos kumain, ay pinainom niya na ng gamot si Haji. Sandaling inilabas para magpahangin pagkatapos ay natulog na naman ito. Nang oras na ng merienda ay nag-request ito ng drinks. Kahit ano raw na hindi kape, basta masarap. Kaya naman matapos magtimpla ng juice ay tuwang-tuwa na umakyat si Bea sa kwarto ng pasyente niyang sundalo. Sir, heto na ho ang drinks mo. May rice cake rin po na ginawa si Ate Ekang. Masarap po. Really? Okay, let me try.
Mula sa pagtanaw sa nakabukas na bintana, ay humarap ito sa kanya. It's green. Is that matcha? Tukoy nito sa juice. Hindi na siya sumagot pa at nakangiting binigay lang dito ang baso. Kaagad nitong nilagok yun at talagang humagalpak ng tawa si Bea dahil mabilis din itong ibinugang iniinom na juice at napaubo pa. What the heck, Bea? Sir? Bakit ho? Nako, sayang naman yung juice. Mapait po ba? Sinarapan ko pa naman ang pagtimpla. Kunyari nag-aalala niyang sabi at dali-dali itong tinulungan. Naghanap siya ng pamunas dahil pabagsak nitong inilapag ang baso sa mesa. Kaya naman natapon ang laman nun sa white shirt nito. Akala ko ba masarap yan? God damn it. Ang pait. Ang palaya ba yan? Opo, cucumber juice po. No sugar, no everything. Good for your health. Natatawa niyang sabi pero hindi nagpapahalata. Habang ang binata naman ay parang busit na busit habang nakatingin sa kanya. Bea, you're going to kill me. Sa sobrang pait niyan, ayoko nang uminom niyan. Mainit ang ulo na naghubad ito ng t-shirt sa harap niya dahil nga basa na ang t-shirt. Sandali siyang napakura pero pinilit na hindi matinag. Baka mamaya sabihin na naman itong gusto niya ang katawan nito. Sandali, sinadya mo ba to? Po? May pakiramdam ako na parang sinasadya mo lahat ng to. For what? Para ba ako na mismo ang magpaalis sa'yo rito? Naku sir, wala akong iniisip na ganon. Ang health niyo lang po talaga ang iniisip ko. Pagsisinungaling niya. Isa ho kayong sundalo at kailangan na kailangan kayo ng bansa. Hindi pwedeng nasa bahay lang kayo. Dahil paano na lang kapag nagkagyera at kulang tayo sa sundalo? Gusto ko po kayong gumaling kaagad para… Okay, shut up. Nakapikit at tila sumusuko nitong sambit. Ikuha mo na lang ako ng damit, please. Pinilit supili ni Bea ang ngiti hanggang sa makapasok siya sa walk-in closet at doon ay walang tunog na humagalpak siya ng tawa. Grabe, ang dami niya sigurong nainom kanina. Sundalo pa siya sa lagay na yun? Kung talagang lagi siyang alerto, dapat inamoy niya muna bago niya ininom, hindi ba? Bea, I need my shirt. Ah, heto na ho, sir. Tumawa muna siya sandali at tuluyan ng lumabas ng walk-in closet. Ngiting tagumpay si Bea ng ilang oras ding hindi nawalang pagkainis sa mukha ng pasyente niya. Kinabukasan ay maaga rin siyang nagising. At usual niya nang gagawin ng bulabugi ng mahimbing nitong pagkakatulog sa bawat umaga. Nang araw na yon ay nakaisip na naman ang kalokohan si Bea. Sinabi kong hindi siya magugulay ngayon, kaya sinigang na lang na karne ng baboy. Pero syempre, with a twist, hindi ko lalagyan ng asin. Pakanta-kanta pa si Bea habang wala pa si Aling Rosita sa kusina. At kumuha na siya ng niluluto nito. Luto na ang karne. Kumukulo na pero hindi pa nadagdagan ng pangpalasa. At tuwang-tuwa si Haji nang makakita ng karne. Lumiwanag talaga ang mukha na parang batang binilhan ng lollipop. Oh, thank you for this, Bea. Ang sinigang ni Aling Rosita na walang kasing sarap. Takam na takam nitong sabi. Oo nga po, masarap po talaga sir. Heto po, kainin niyo na. Nilapag niya sa mesang mainit na sabaw. Mabilis nitong kinuha ang mangkok at tila ayaw pang gumamit ng kutsara. Parang baka nahihigop na lang siguro. At yun nga ang ginawa nito. Matapos ihipan ay humigop to ng sabaw at kagad na nilunok dahil nakita niyang pagtaas baba ng Adam's apple nito. Pero talagang mamamatay na sa kakapigil ng tao si Bea. Nang dahan-dahang ibinaba ni Haji ang mangkok at lumobo ang pisngi nito dahil puno ng sabaw na tila ayaw nang lunukin. Wala itong nagawa kundi lunukin yon. Sa halip na ibuga na naman katulad ng cucumber juice kahapon. Ano sir, sobrang sarap po ba? Ang dami niyo pong nahigo po. Very good. Pumapalakpak niyang sabi. Bea. Sir. Natatawa niyang tugon habang naghihintay ng mga sasabihin pa nito. Patatalsikin niyo na kaya ako? Salamat naman kung ganun. Piping bulong niya sa isipan. Grabe, sobrang sarap. Ang sarap.
Napakurap siya nang kumuha ito ng kutsara at kinain ng karne. Pagkatapos ay muling humigop ng sabaw na parang nag-i-enjoy talaga sa pagkain na walang asin. Pakisabi kay Manang Rosita, ang galing-galing niya. Wala pa ring kupas. Ang sarap magluto. Teka, hindi niyo ba malasahan na walang asin? May tira pa ba sa baba? Pwedeng ikuha mo ulit ako. Damihan mo Peke ang ngiti na tumango siya at lumabas ng kwarto para nga kumuha pa ng sabaw sa kusina. Sa halip na matuwa ay nabwisit lang si Bea. Bakit kaya hindi umubra ang ginawa niya? Nagpapanggap lang ba siya na masarap? Nahalata niya na ba ang plano ko? Hay, bahala siya. Basta, pahihirapan ko pa rin siya. Ginawa niyang sinabi niya. Sa araw-araw na trabaho niya, hindi niya nakakalimutan ang planong pagpapahirap dito. Tulad ng paiinumin nito ng mga fruit shakes na maasim at wala namang kalasa-lasa. Sa pilitan niya ring pinag-exercise si Haji sa katawa-tawang paraan. Halimbawa kapag inuutusan siyang kunin ng isang bagay katulad ng cellphone o di kaya remote ng TV, ay inilalagay niya yun sa mga matataas na parte ng kwarto nito. At ito ang inuutusang kumuha nun kahit hindi nito masyadong abot. Sinasabi niya lang na parte ito ng exercise o therapy ng binata. Kahit puro reklamo ito, ay wala ring nagagawa kundi ang sumunod. Isusumbong ko talaga siya kay Kuya Lucas kapag dinalaw ko siya sa puntod niya. Sasabihin ko na ang best friend niya ay sobrang tigas ng ulo. Ayaw makinig sa private nurse niya. Yun palagi ang pinanalaban niya kay Haji kaya napapailing na lang na napapasunod niya ang binata. Sa loob ng halos 3 linggo ni Bea sa bahay ng mga Alarcon ay marami na ring nangyari. Nakilala niya na rin si Doña Natalia na nakabalik na galing Maynila. Matanda na pero maganda pa rin at aminado siyang dahil intimidating ang matanda ay natatakot rin siya sa pinagagawa niya sa anak nitong sundalo. May mga progress na rin ang pasyente niya. Natanggal na ang semento sa paa nito at pwede nang mag-practice na makapaglakad ulit dahil magsisimula ng therapy nito sa ospital. Minsan ay inaatake ito ng PTSD na kahit siya'y ayaw nitong papasukin sa loob ng kwarto nito. Bigla na lang sisigaw at parang takot na takot habang nakatakip ang mga kamay sa tenga. Ganoon daw talagang iilan sa mga sundalo kapag galing sa matinding labanan. Kaya minsan ay nakakaramdam rin siya ng awa. Kapag umayos ng pakiramdam nito at kumakalma, ay nagiging makulit na naman at matigas ang ulo. Hay, grabe. Kailan ka po kaya masasanay na magising ng 7:30 ng umaga? Lagi na lang kitang ginigising. Naiinis na bulong ni Bea nang buksan niya ng pinto at nakitang natutulog pa rin si Haji. Nakatihaya pa nga ng ganyan. Nakabalandra sa akin yung mga abs mo na akala mo naman. Hay? Humalukip-kip si Bea at umirap habang nakatayo lang. Nakadungaw sa natutulog niyang pasyente na topless. Nasasanay na rin siyang makita ang katawan nito, kaya hindi niya nagugustuhan ang palaging pagtitigroon ng taksil niyang mga mata. Bakit ba hindi ka nagsusuot ng t-shirt kapag natutulog? Naka-on pa naman ang aircon mo. Sa 3 linggo niya roon ay hindi niya pa talaga natitigan ng matagal si Haji. Kaya naman, naging pasaway ang utak niya at inuutusan siyang titigan muna ito bago tuluyang gisingin. Wala sa sariling inilapit ni Bea ang mukha sa mukha ni Haji. Ilang beses siyang napakurap ng matitigan sa malapitan ng maamo nitong mukha. Ang kilay niya, ang kakapal. Pareho ng kilay ng daddy niya sa portrait. At saka bakit ang haba ng pilik mata niya? Kalalaking tao eh. Ang ilong niya, ritokado ba siya? Ang ganda ng pagkakatangos. Napaka-pointed. Itong lips niya naman. Natigil si Bea nang bigla'y tumibok ng mabilis at malakas ang puso niya nang mapatitig sa mapupula at tila na mamaga nitong mga labi. Naisip niya na baka wala itong bisyo o kaya hindi nagsisigarilyo. Hindi ka pa rin tapos sa pagtitig sa mukha ko? Nanlaki ang mga mata ni Bea sa kaniyang narinig. Gising na pala ito. Huli na nang ilayo niyang mukha sa mukha nito dahil iminulat na nito ang kulay abong mga mata. Nangakmang lalayo na sana siya ay mabilis nitong
Nahilang damit niya sa may bandang dibdib, kaya naman tila bumagal ang oras nang bumagsak ang katawan niya sa matigas nitong katawan. Parte ba ng trabaho mo ang titigan muna ako bago gisingin? Hindi. Nagkakamali ka. Hindi alam ni Bea kung anong sasabihin. Para na siyang aatakihin sa puso sa sobrang lakas at bilis ng pintig noon. Ang pagkakalapit ng mukha nila ni Haji ay labis na nagpapakaba sa kanya. Ang mga katawan naman nila ay magkadikit. Mahihiyang dumaan ang hangin sa pagitan nila. Konting maling kilos lang, talagang magtatagpo ang kanilang mga labi. Kung parte ito ng trabaho mo, ayos lang sa akin bilang pagbawi. Pwede ko rin bang titigan ang mukha ng private nurse ko nang ganito kalapit? Sir, mali po talagang iniisip nyo. Bitawan mo na po ako. Wala itong naging imik. Nakatitig pa rin sa mga mata niya. Lihim siyang napalunok nang bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Kung hahalikan kita ngayon, mumultuhin ba ako ni Lucas? Sa narinig ay napakurap si Bea at gustong kumawala. Pero mahigpit ang pagkakapulupot ng kamay ni Haji sa katawan niya. Lalo tuloy nag-ingay ang kaniyang puso. Matagal kong pinangarap to. Dahil sa katok sa pinto ay hindi na masyadong narinig ni Bea ang mga sinabi ni Haji. Mabilis siyang nakatayo nang lumuwag ang pagkakayakap sa kanya ng binata. Nurse Bea, nakahanda ng almusal ni Senyorito Haji. Sige ho, Manang Rosita. Bababa na ho ako. Tugon ni Bea mula sa nakasarang pinto. Sandali niyang sinulyapan si Haji na nakahiga pa rin na ginawang unan ng dalawang palad. May lokong isi sa mga labi habang nakatingin sa kanya. Maligo ka na. Nakahanda na sa shower room ang mga kailangan mo. Ihahanda ko ng pagkain mo. Paano kung ayoko ng pagkain? Ano bang gusto mo? Ikaw, at saka ang lips mo. Ano ba? Hais, ano bang pinagsasabi niya? Naiinis at dalidaling lumabas si Bea ng kwarto ni Haji. Narinig niya pa ang paghalakhak nito bago pa man siya makapasok sa elevator. Pababa sa kusina ng mansyon. Alam mo ba yung si Senyorito Haji? Kakaiba yan sa dalawang kapatid niya, Nurse Bea. Bungad sa kanya nang nakangiting si Lenlen na naghuhugas ng pinggan sa kusina. 5 taon ang tanda sa kanya at matagal na rin katulong ng mga alarkon. Bakit mo naman nasabi, Ate Lenlen? Matinik yan sa chicks. Si Senyorito Rashid kasi stick to one. Si Senyorito Regal naman, mukhang kay Andeng lang talaga may gusto. Pero yung sundalo nating amo, kung sino-sinong mga magagandang model daw sa Maynila ang kinakama niya, wala raw kasing nakakaligtas sa karisma niya. Makikita mo kapag nakapaglakad na siya at nag-workout na ulit. Pero hindi nagsiseryoso sa pag-ibig. Malandi lang talaga siya pagdating sa babae. Napapailing si Bea sa kanyang narinig. Halata nga na ganoon si Haji. Talaga? So, may girlfriend ba siya? Papalit-palit ng girlfriend yan. Narinig ko noon sa usapan nilang magkakapatid. May gusto daw yan sa isang babae, pero ayaw nung kapatid ng babae kay Sir Haji. Kaya naman, hindi raw magawang magseryoso sa iba. Narinig ko na yung kapatid ng babae ay best friend ni Sir Haji sa military. Ho? Gulat na tanong ni Bea. Nang marinig ang sinabing yun ni Ate Lenlen, ay muli na namang nag-ingay ang puso niya. Best friend ni Haji sa military? Piping tanong niya sa isipan. Kung ganun, Hais, tumigil ka nga, Bea. Huwag kang assuming dyan. Bakit? Si Kuya Lucas lang ba ang best friend niya? Marami siguro siyang best friend sa military. At bakit naman siya magkakagusto sa'yo? Sermon niya sa sarili at napapailing na lang. Buong araw inisip ni Bea ang mga narinig galing kay Lenlen sa hindi malamang dahilan. At matapos din ang naging tagpo sa pagitan nila ni Haji kanina, ay nakakaramdam nga siya ng pagkailang. Lagi na siyang kinakabahan tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Kinabukasan, nagulat siya ng maaga pa lang ay gising na si Haji. Naabutan niyang bihis na nang pumasok siya sa kwarto nito. Bakit ang aga mong nagising?
I have to go to the hospital. Gusto ko nang simulan ng therapy ko. Namilog sa tuwa ang mga mata ni Bea dahil sa narinig. Kung ganon, unti-unti na itong gagaling. Talaga, sir? Wow! Magandang desisyon ho yan. Bakit ang saya mo? Masaya ka ba na makakapaglakad na ulit ako para lang makaalis ka na rito? Po? Hindi ba't yun naman ang plano mo? Galit ka sa akin dahil kay Lucas at ayaw mo kong alagaan. Pero dahil may kontra kang pinirmahan, wala kang choice kundi pakisamahan ako. Napayuko si Bea dahil sa kanyang narinig. Ang akala niya hindi siya nito nababasa. It's okay, naintindihan ko. Gusto ko rin namang gumaling dahil gusto ko nang magpakasal at makapaglakad sa altar. Muling napangat ng tingin si Bea sa nanlalaking mga mata. May babae akong gusto. Sa ngayon, malayo siya sa akin at wala pa akong magawa para iparamdam sa kanyang pagmamahal ko. Gusto kong makapaglakad ulit para sa kanya. Hindi maintindihan ni Bea kung bakit para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabing yun ni Haji. Magdamag siyang hindi nakatulog kagabi. Kakaisip kung siya ba ang babaeng tinutukoy ni Lenlen na kapatid ng best friend ni Haji. Pero sa sinabi nito ngayon na malayo rito ang babaeng minamahal ay tila nadismaya si Bea sa hindi niya malamang dahilan. Hay, nababaliw ka na Bea. Ano ba tong iniisip mo? Bulyaw niya sa isipan habang nasa loob na siya ng SUV na maghahatid sa kanila ni Haji sa ospital para sa therapy session nito. Base sa mga result ng huling test mo, may mild nerve damage ka sa lower extremities, particularly sa kaliwang bahagi. Good news, hindi totally severed ang nerves, kaya may chance pa talaga na makalakad ka ng normal. Basta't, tuloy-tuloy lang ang therapy. Good thing at gusto mo nang magpa-therapy ngayon. Tumangot-tango si Haji at sinusulyapan ng tingin si Bea. Nasa office na sila ngayon ni Dr. Israel at pinag-uusapan ang kondisyon ng pasyente niya. Kailangan lang nating i-train ulit ang mga muscles mo at unti-unting buhay ng coordination ng nerves. Magpo-focus tayo sa passive exercises muna. Tapos, assisted standing at eventually, independent walking. Kailan mo gustong magsimula? This week, Doc. Okay, I'll make a schedule for you, Haji. Sa ngayon, itutur muna kita sa physical therapy unit ng ospital. Kaagad nga silang nagtungo sa 5th floor ng ospital at habang magkausap pa si Doc Israel at Haji, nagulat si Bea nang makita ang dati niyang classmate/crush niyang si Ivan sa loob ng therapy room. Intern pala ito doon. I'm glad I saw you here. Matagal na rin tayong hindi nagkita since graduation at sobrang ganda mo pa rin, Bea. Nambola ka pa talaga, ha? Natatawa niyang tugon. Guwapo si Ivan at matalino, kahit mukhang nerdy. Hindi rin naman mayaman, pero may kaya ang pamilya nito. Madalas silang magkasama noong nag-aaral pa sila, kaya malapit ang loob niya sa binata. I hope makapasa ka na sa susunod na exam. At sana mag-apply ka rin dito. Oo naman, kung papalarin. Sana nga makuha din ako dito katulad mo. Anyway, pwede ko bang makuha ang number mo? Nawala kasing dati kong cellphone. Gusto lang kitang kakwentuhan kapag free time ko. Lihim na kinilig si Bea sa narinig kaya't nag-init ang mukha niya. At dahil gusto niya ring makausap si Ivan, ibinigay niya rin ang number niya. Niyaka pa siya ng binata bago ito nagpaalam sa kanya. Sino yun? Tanong ni Haji kay Bea nang palabas na sila ng ospital. Tulak-tulak niya ang wheelchair nito habang nasa may mataas na parte pa sila ng lupa sa may exit. Medyo highland kasi ang kinatatayuan ng ospital. Ha? Taka niyang tugon. Yung lalaking kausap mo kanina sa loob ng therapy room. Sino yun? Yun ba? Si Ivan. Siya yung crush ko. Crush? Napakurap si Bea nang mapansin ang paglakas ng boses ni Haji. Oo, crush ko. Matagal na. Ano ka, bata? Crush? Bakit ba? Bata lang bang nagkaka-crush? Nagsalubong ang kilay niya ng lingunin
at tingalain siya ni Haji sa naiiritang muka. At ano namang kakrush-crush doon? Hoy sir, kung akala mo lang, matalino kaya yon, gentleman at napakabait, maalagain at talaga namang napakapogi. Nakakakilig nga kasi hiningi niya ang number. Binigay mo ang number mo? Talagang natigilan na si Bea nang mas tumaas ang boses ni Haji. Ngayon naman ay salubong ng makakapal na kilay habang nakatingin sa kanya. Oo, chance ko na yun para makausap pa siya. Isa pa, matutulungan niya rin ako kapag nag-apply na ako sa ospital. I can help you with that, Bea. Hindi mo na kailangang humingi ng tulong sa kanya. I suggest na huwag ka nang makipag-usap sa kanya. At kapag sinabi mo, susundin ko? Yes, because I'm your boss. Ano namang connect nun sa pakikipag-usap ko kay Ivan? Napairap si Bea at patuloy pa rin sa pagtutulak sa wheelchair. Pero sandali siyang natigilan nang bigla mag-ring ang cellphone niya. Dali-daling hinablot ni Bea ang cellphone sa loob ng shoulder bag gamit ang isang kamay. Kumislap sa tuwa ang mga mata niya nang makita kung sino ang tumatawag. Nako, si Ivan tumatawag. Miss niya na ba ako? Bea, don't answer that, I'm telling you. Ngumuso lang si Bea at hindi sinunod ang sinasabi ni Haji. Sinagot niya ang tawag at matamis na napangiti ng marinig ang boses ni Ivan mula sa kabilang linya. Sorry, napatawag ako kagad. Nako Ivan, okay lang? Nasa ospital ka pa ba? Pwede ba kitang hiyaing mag-lunch? Sa narinig ay talagang nasapo ni Bea ang bibig sa labis na kilig. Pero ganun na lang ang panlalaki ng kaniyang mga mata nang marinig ang malakas na pagsigaw ni Haji. Tila na statwa siya sa kinatatayuan nang makitang parang pinaharurot na kotse ang wheelchair ni Haji pababa sa gate ng ospital. Nabitawan niya pala ang wheelchair at hindi man lang nailakang brake noon. Nako! Sir! Hala, Diyos ko! May ambulansya! Sigaw niya nang makitang may ambulansyang tatawid sa daan kung saan dumadaos-dos ang wheelchair. Napakabilis ng pangyayari. Parang kisap mata lang nang tumalon si Haji mula sa wheelchair nito at tila batong tumambling at nagpagulong-gulong para maiwasan ang ambulansyang paparating. Parang isang action star na nakikita niya sa mga Chinese movies. Tila'y tumigil ang bagyo sa dibdib niya nang makitang ligtas itong napaupo sa may damuhan. Kaya mabilis siyang tumakbo papalapit sa binata. Sir Haji, sir, sorry po, ayos lang po ba kayo? May masakit ba sa inyo? Diyos ko, muntik na. Maluha-luha at balisang tiningnan niya ang katawan ni Haji. Pero ni wala man lang itong kagalos-galos. Gulat si Bea nang dahan-dahan itong tumayo, kahit medyo nanginginig ang mga binti. Kahit hindi alam kung ano ang nangyayari, ay napatayo na rin siya. Hinayaan mong masaktan ang pasyente mo dahil lang sa lalaking yun. Sir, kung ngayon pa lang hindi mo na nagagawa ng maayos ang trabaho mo dahil lang sa walang kwentang istorbo sa'yo, then I think you're not suited for a job like this, Bea. Hindi ko po. Ganoon ba kalaki ang galit mo sa akin na gugustuhin mo akong mabangga ng ambulansyang yun? Sir Haji, nagkakamali ka. May tumawag lang at… Hindi na natapos ni Bea ang sasabihin dahil mabilis nang nahablot ni Haji ang cellphone niya. Ang sumunod na ginawa nito ang gumulat sa kanya. Tinapon lang naman yun ni Haji at nagsitalbugan ng mga parte ng cellphone sa sementadong daan. Hindi galit ang nararamdaman ni Bea sa sandaling yon, kung hindi sakit. Ang cellphone ko! Ang cellphone ko! Umiiyak niyang sambit. Hindi mo ba alam na ilang buwan yung pinag-ipunan ng tatay ko para panregalo niya sa akin sa birthday ko? Malakas niyang sigaw. Kung galit ka sa akin mo ibunton. Huwag sa Hindi na naman niya natapos ang mga sanay sasabihin dahil marahas na hinaklit siya ni Haji sa bewang. Mabilis at walang pasabi ang mga kilos nito. Basta't namilog na lang sa gulat ang luhaan niyang mga mata nang bigla ay marubdob na hinalikan siya sa mga labi. Sa sandaling magkadampi ang kanilang mga labi, pakiramdam ni Bea ay tumigil ang oras. Nabibingi siya at tanging pagtibok lang ng kanyang puso ang naririnig na parang ilang kabayo na ang nagtatakbuhan sa loob noon. Masarap sa pakiramdam ang mahalikan kahit nakakagulat. Wala siyang nagawa kundi pumikit.
kalimutan ng lahat at magpatangay na lang sa pakiramdam na yon. Nang bitawan ni Haji ang mga labi niya, ay tinitigan siya nito sa mga mata. Kung kanina'y puno ng galit ang mga mata nito, ngayon ay malamlam na ang mga yon. Ayokong nagsiselos, so don't you ever talk to your damn crush again. Ibangga mo na ako sa kahit saan. Huwag ka lang makikipag-usap sa crush mo na yan. Mamamatay ako sa selos, hindi sa baril o aksidente. Buong magdamag na yatang pabalik-balik na naririnig ni Bea ang mga salitang yon na binitawan ni Haji. Bago nila tuluyang lisanin ng ospital. Ni hindi nga niya alam kung papaanong nakauwi na sila ng mansyon. Basta't matapos marinig yon ay nakatulala na lang siya. Hindi magawang mag-sink in ang mga sinabi nito sa utak niya. Selos? Bakit naman siya magsiselos? Problemadong tanong niya. Kinakausap ang sarili habang nakatihayang nakahiga sa sahig kung saan siya nahulog ng magpagulong-gulong siya kanina. Gusto niya ba ako? Kasi hindi dapat nagsiselos ang isang tao kapag wala siyang gusto, di ba? Pero bakit niya ako gusto? Imposible. Hais? Nakakainis naman ang alarko na yan eh. Ginugulo niya ang utak at puso ko. Nakakabwisit. Hindi niya alam kung anong oras na siyang nakatulog. Basta't nagising na lang siya kinaumagahan dahil tumama sa mukha niya ang sinag ng araw mula sa nakabukas na bintana. Gulat siya nang makita sa wall clock na 8:00 na pala ng umaga. Dali-dali siyang bumangon mula sa pagkakadapa sa kama. Hala, Diyos ko, 8:00 na pala. Si Sir Haji na ko, baka gutom na. Hindi natapos ni Bea ang sasabihin nang masulyapan ng bedside table kung saan naroon ang basag niyang cellphone. Hindi lang kasi cellphone ang naroon, isang purple bouquet na puno ng magagandang tulips. Sa tabi nun ay isang white shopping bag. Wow, ang ganda naman. At saka ang bango. Nakangiting aniya nang mahawakan ng bulaklak at inamoy yon. Kanino kaya galing to? Tila batang tanong niya sa mga bulaklak. Nakita niya ang card sa gilid nun at binuksan. This is my way to greet you good morning. And I'm sorry for what happened yesterday. Not for the kiss. Hindi ko ihingi ng tawad yun dahil matagal ko nang gustong gawin. I broke your phone. I'm sorry. Haji. Iyon ang nakalagay sa sulat at nang mabasa yon ay hindi may paliwanag ni Bea ang bigla ang pagpintig ng mabilis ng kaniyang puso. Heto na naman, kumakabog na naman sa hindi niya malamang dahilan. Kinuha niya ang shopping bag at binuksan yon. Gulat siya nang makita ang isang box na may lamang cellphone. Katulad ng brand ng cellphone niya, pero latest model at masasabi niyang mahal yon. Bigla ay parang gustong maiyak ni Bea, hindi dahil sa paghingi ni Haji ng tawad, kung hindi dahil sa panggugulo nito sa puso at utak niya. Nang puntahan niya ang kwarto ng binata ay wala na ito roon, kaya naman hinanap niya na sa buong kabahayan, pero wala siyang mahagilap na Haji. Nako, Nurse Bea, hindi ka ba sinabihan ni Senyorito Haji? Bakit Aling Rosita? Saan daw siya pupunta? Nalit po kasi ako ng gising. Nahihiya niyang tugon nang makausap si Aling Rosita sa kusina. Ang narinig ko kanina sa driver na si Romy ay may pupuntahan ng senyorito. Saan nga ba yun? Sa bahay raw ng best friend niya sa military. Maaga niyang pinuntahan sa bayan si Romy kanina at Lenlen. Pagbalik ay marami silang grocery na dala. Iyon ang dinala nila kanina ni senyorito para sa pamilya ng best friend niya. Halos hindi pinatapos ni Bea si Aling Rosita at dali-dali siyang bumalik sa kwarto para mag-ayos. Malakas ang kutob niya na sa bahay nila ang punta ni Haji. At hindi nga siya nagkamali. Matapos ang halos 30 minutong biyahe mula sa mansyon, ay nakarating na nga siya sa kanila. Sa labas pa lang ay nakapark na doon ang SUV ng mga alarkon. Halos lahat ng kapitbahay nila ay nasa labas na parang mga giraffe kung makasilip sa bakod nila. Hindi na yon pinansin ni Bea. Mabilis siyang nakapasok sa bahay at halos madurog ang puso sa naabutang eksena. Si Senyorito Haji, nakaluhod sa harap ng kanyang mga magulang, nakayuko at nanginginig ang mga balikat, tahimik na humihikbi. Ang nanay at tatay niya naman,
nakahawak sa kamay ng senyorito na parang pinipigilan sa pagluhod. Umiiyak din ang mga ito. Hindi ko alam kung anong gagawin at kung paano sasabihin na ako ang dahilan ng pagkawala ng anak niyo. Mula sa academy hanggang sa naging ganap na kaming mga sundalo. Matalik ko pong kaibigan si Lucas. Kapatid na ang turing namin sa isa't isa. At labis ko pong sinisisi ang sarili ko sa pagkawala niya. Sinalo niya ang bala at… Sandali itong tumigil. Halos hindi na makahinga. Parang batang umiiyak sa harap ng mga magulang niya. Ilang lihim na paglunok ang ginawa ni Bea para lang mapigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Pero tuluyang kumawala ang mga yon. Naiyak na rin siya at muling naalala ang pagkawala ng kaniyang kuya Lucas. Sinalo niya ang bala at dinaganan niya ang bomba para lang hindi masaktan ng mga hostage na niligtas namin sa mga sandaling yun. Patawarin niyo ako. Hindi ko naprotektahan ang kaibigan ko. Ang anak ninyo. Napakabait ni Lucas. Wala siyang ibang pinapangarap kundi ang mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero dahil lang sa maling kilos ko, nawala siya. Tuluyang humagulhol si Nanay Belinda na kagad na niyakap ng Tatay Fred niya. Si Bea naman ay napatakip na lang sa bibig para pigilan ang mapahagulhol. Pareho niyong ginawa ang lahat para sa bayan. Pareho kayong sundalo. Sino ba kami para husgahan ang mga trabaho ninyo? Luhaang sambit ng tatay niya. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi rin yun ikakatuwa ng anak namin. Masakit man tanggapin, pero nawala ang anak ko para sa bayan. Yun ang pangarap niya, kaya wala na kaming magagawa doon. Hindi rin ako kailanman nagtanim ng galit sa inyo ng mga kasamahan niya. Kaya senyorito, palayain na natin si Lucas. Palayain mo na rin ang sarili mo sa nangyari. Lumabas si Bea matapos marinig ang sinabing yun ng ama. Tinungo niyang waiting shed sa labas ng bahay nila at doon ay inilabas ang lahat ng emosyon. Tama ang tatay niya. Hindi niya pwedeng sisihin si Haji sa nangyari sa kapatid. Kung ang pagligtas sa bayan at sa mga kasamahan nito ang misyon ng kaniyang kuya Lucas, kung kaya't nawala ito ay wala siyang karapatang magalit. Kahit pakapalit nun ay mawawalan siya ng kuya habang buhay. Hindi rin ikakatuwa ng kapatid niya kung sakaling malaman nito kung paano niya tratuhin ang best friend nito na hindi man lang ipinakilala sa kanila. Hindi na nagtagal si Haji sa bahay nila. Matapos nitong humingi ng tawad sa mga magulang niya. Nay, tay, babalik na ho ako sa mansyon. Hindi pa ho kasi nakakainom ng gamot si Sir Haji. Paalam niya sa mga magulang. Lumapit sa kaniyang ama at hinaplos nito ang buhok niya. Kakagaling ko lang sa laot, anak. Samahan mo naman kami ng nanay mo sa hapunan mamaya. Susubukan ko munang magpaalam, tay. Hihingi ako ng day off para makasama kayo. Tumango si Tatay Fred bilang tugon. Anak, lumuhod ang senyorito kanina. Maayos na ba ang paa niya? Hindi pa ho masyado, nay. Kaya nga, nag-aalala ko kanina. Uuwi na kami agad para matingnan ko. Aalis na ho kami. Matapos magpaalam sa mga magulang ay pumasok na siya sa SUV. Sa backseat siya umupo. May agwat sa pagitan nila ni Haji. Nakasunglasses ang binata kaya hindi niya makita ang namumugto nitong mga mata. Hanggang sa makarating sila sa mansyon ay wala itong imik. Hindi na lang din siya nagsalita. Pero nang ipaghain niya ng pagkain ay pansin niyang titig na titig ito sa kanya. Bakit, sir? May dumi ba sa mukha ko? Bakit ka sumunod sa akin? Ayaw mo bang makita kitang umiiyak? Umirap ito sa naging tanong niya. Kaya naman natawa si Bea. Iyakin palang best friend ng kuya ko. Hindi ako iyakin. Sabi mo eh, pero bakit kaya hindi ka pinakilala sa amin ni Kuya Lucas noon? Mula sa pagtanaw sa labas ng bintana ay napasulyap si Haji sa kanya. Nagtama na naman ang kanilang mga mata at lagi yung may epekto sa puso niya. Dahil ayaw niyang makita kita.
Ayaw niyang mapalapit ako sa'yo. Ayaw niyang maging bayaw niya ako. Namilog sa gulat ang mga mata ni Bea. Muntikan niya pang bitawan ang kubyertos na hawak. Wala raw siyang tiwala sa akin. Kahit alam niyang iba akong magmahal. Hindi naman kita sasaktan eh. Masyado siyang protective sa'yo. Walang mahagilap na sasabihin si Bea at tahimik na pinapakinggan na lang ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Maitatanong ka pa ba? Itatanong mo ba kung gusto? Para saan po yung cellphone at tsaka bulaklak? Mabilis niyang putol kay Haji. Hindi pa yata siya handang pag-usapan ang mga nasabi nito kanina lang. Napaiwas ito ng tingin ng sulyapan niya. Peace offering. Oo, peace offering kasi nasigawan kita kahapon. Yung cellphone po pwede niyo pong ibawas sa sahod ko. Ano ka ba? Peace offering nga yun. Bakit mo pa babayaran? Mahal po yun, sir. Mas mahal kita. Oo? Ang sabi ko, hayaan mo na kung mahal. Hindi mo na kailangang bayaran. Sige na, subuan mo na ako. I'm hungry. Parang bata nang umunguso ito sa harap niya habang hinahaplos ang tiyan. Napagdikit ni Bea ang mga labi niya para supilin ang ngiting gustong kumawala. Pero sobrang nagpapakit si Senyorito Haji kaya't tuluyan siyang napangiti. Mabilis na lumipas ang mga araw. Patuloy pa rin ang therapy ni Haji at unti-unti na rin itong nagagalaw ang mga paa. Paisa-isang hakbang hanggang sa medyo maayos ng paglalakad. Masaya si Bea sa naging result ng mga therapy nito. Natutuwa din siya kapag nakikitang nagsusumikap ang binata na makapaglakad sa bawat session. Lagi siyang handang nakaalalay. Minsan naman ay para siyang trophy sa dulo ng carpet kung saan ito nagpa-practice maglakad na kailangan itong maabot. At kapag nakakarating na sa pwesto niya, ay nayayakap siya ng binata sa sobrang saya. Ang hindi maintindihan ni Bea ay kung bakit napapayakap din siya. Kung bakit tuwang-tuwa din siya kapag nagkakadikit na silang dalawa. Kung bakit parang ayaw niya nang matapos ang mga sessions nito. Ang bawat sulyap at ngiti ni Haji sa kanya ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na ikinalilito niya. Pero aminado siya na gusto niyang nakakalitong pakiramdam na yon, lalo na kapag nag-iingay ang puso niya. Are you that happy? Palagi kang nakangiti. Masaya ka siguro dahil tuluyan na akong makakapaglakad ulit at matatapos na ang trabaho mo. Mula sa pag-organize ng mga gamot ni Haji ay natigilan si Bea. Pareho silang nakaupo sa sofa sa loob ng kwarto nito at pinagmamasdan lang siya ng binata sa ginagawa niya. Oo naman, masaya talaga ako. Excited na rin akong mag-review at mag-exam. At saka, nagsasawa na rin kasi ako sa gwapo kong pasyente. Halos hindi natapos ni Bea ang mga sasabihin nang walang pasabing hinawakan siya ni Haji sa pulsuhan at hinila papalapit dito. Bumagsak siya sa tabi nito at nagdikit na naman ang kanilang mga braso. Namilog sa gulat ang mga mata niya. Mabuti na lang at naisara niya ang medicine organizer, kung hindi ay tumilapon ang lahat ng laman. Gwapo naman pala ako eh. Bakit ka nagsasawa? Nakasimangot nitong tanong. Ang kabilang kamay nito ay nakapulupot na sa bewang niya. Halos magdikit na ang kanilang mga muka. Ano ka ba? Biro lang. Haji. Mahina niyang naisambit nang mas ilapit pa ni Haji ang labi sa labi niya. I'll do everything para hindi ka magsawa sa akin. Ayokong magsawa ka. So please, stay with me, Bea. Napapikit si Bea nang dampian ito ng mabilis na halik ang kaniyang labi. Ikaw, bakit ka? Pinutol nito ng halik ang mga sasabihin niya. Nakakarami ka. Muli ay dinampian na naman siya ng halik. Walang maapuhap na sasabihin si Bea dahil binalot na siya ng kilig. At kapag nagsalita o bubuksan niya pa ang bibig, mahahalata ni Haji na mamamatay-matay na siya sa sobrang kilig. Nang dampian nito ng halik ang tungki ng ilong niya, ay tuluyan siyang napapikit. Handa na siyang tanggapin ang pagbaba pa ng labi nito sa mga labi niya. Pero isang katok sa pinto ang bumulabog sa kanila. Mabilis siyang lumayo kay Haji at umiwas ng tingin.
Tinungo niya ang pinto at binuksan yon. Ilang beses siyang napakurap nang makitang isang napaka-sexy at napakagandang babae ang bumungad sa kanya. Makinis at maputi, mas matangkad sa kanya at mukhang mayaman. Napakaganda ng mga mata nito habang nakangiting nakatingin sa kanya. "Where is my Haji?" Hindi na siya nito pinatapos. Dinaanan siya. Dumiretso sa loob at hinanap ng mga mata ang binata. Nang makita nito si Haji sa may mini living room, ay tumili ito. Ang sunod na naganap ay tila nilamuko sa loob ang puso ni Bea. Yumakap ang babae kay Haji at pinuno nito ng halik ang buong mukha ng binata. Tumibok ng masakit ang puso niya sa nakita. "I hate you. Bakit hindi mo man lang sinabi ang nangyari sa'yo? Oh Haji, sobra mo akong pinag-alala." Stacy. "Don't worry, hindi na ako lalayo sa'yo. Nandito ako para alagaan ka, ha? Halika nga dito. I really missed you, my Haji." Niyakap ito ulit ng babae at napatingin sa kanya si Haji. Pero umiwas ng tingin si Bea at lumabas na ng kwarto. Hindi niya matagalan ng ganoong eksena. Mabibwisit lang siya. May Stacy naman pala siya eh. Bakit may pahalik-halik pa siya sa akin? Ako naman si tanga. Nagpahalik din. Hay! Naiinis na binabalatan ni Bea ang mga orange na kinuha niya kanina sa kusina at dinala sa garden. Sa ilalim ng punong mangga, kung saan may ratan na duyan, ay doon siya tumambay habang nagsasalita mag-isa. Narinig niya rin sa usapan ng ibang katulong sa loob ng mansyon na kapag naroon si Haji lagi rin doon si Stacy. Anak daw yun ng isang congressman na kaibigan noon ni Don Enrico sa politiko. Amiga din ni Doña Natalia ang mami ni Stacy at mas nalungkot siya nang marinig na mula raw pagkabata ay gusto na ng mga magulang ni Stacy at Haji na magkatuluyan ang dalawa. So, siya pala ang gusto niyang pakasalan kaya siya nagsusumikap na makapaglakad ulit. Kung ganon, napaka-cheater niya naman. Nagnanakaw siya ng halik sa akin eh. May mahal pala siyang iba. Hays, mga lalaki talaga, manloloko. Kaya pala ayaw ni Kuya Lucas na makilala niya ako eh. Kapag nalaman ni Kuya Lucas na nagpapayakap at nagpapahalik ako sa mokong na Haji na yon, baka multuhin niya ako. Matapos balatan ni Bea ang orange ay, inisang subo niya lang yun sa sobrang ines. Mula ng araw na yon, ay bumalik na naman ang inis niya kay Haji. Hindi niya kinakausap ng maayos at lagi niyang iniirapan. Ayaw niyang kumilos ng ganoon, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Bea, it's been 3 days. Hindi mo na ako kinakausap. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Haji habang nasa loob sila ng SUV patungo sa ospital. Araw na naman ng therapy session ng binata. Bea, may problema ba tayo? Tayo? Inis niyang tugon. Wala namang tayo ah. Tumawa si Haji sa sinabi niya. Kaya naman sandaling napangiwi si Bea dahil sa mga nasabi. Are you mad at me because of Stacy? Are you jealous? Halos hindi matuloy ni Haji ang mga sasabihin dahil mabilis na tinakpan ni Bea ang bibig nito. Napatingin kasi sa rearview mirror ang driver na si Mang Romy. Nakakahiya. Ohoy, hindi ah. Ano bang pinagsasabi mo? Inirapan niya si Haji at nakabusangot na inalis ang palad sa bibig nito. You're denying the obvious, Bea. Obvious ka dyan. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Stacy's just a friend. Malambing lang siya at makulit. Pero alam niyang ikaw ang gusto ko. Hindi umimik si Bea kahit pa yon ang kauna-unahang pagkakataon na umamin si Haji sa kanya. Pero kasi may ibang tao nang nakakarinig, hindi niya tuloy alam kung ano ang i-react. Napaka-wrong timing. Bea, gusto nga kita. Hindi pa rin siya nagsasalita. Hay, kakaiba rin siya magtapat ng nararamdaman ano? Sa loob talaga ng van? Naiinis na tanong ni Bea sa isipan. Nang hindi pa rin siya umimik ay narinig niya itong bumuntong hininga. Romy, let's go back. Dalhin mo kami sa cemetery. Sige sir. Anong gagawin natin sa sementeryo? May session ka pa. Naghihintay si Doc Israel. Makakapaghintay ang session ko, pero ang puso ko hindi. Kaya huwag ka nang umangal, okay?
Kinindatan siya ng lokong sundalo kaya't nag-init ang bawat sulok ng mukha ni Bea. Sa loob ng SUV, habang binabagtas nila ang daan patungong sementeryo, ay pilit niyang iniiwas ang kamay na gustong hawakan ni Haji. Parang bagay ang palad niya na pinag-aagawan nilang dalawa. Nang hindi na talaga nito mahawakan ang kamay niya dahil humalukip-kip siya, ay kiniliti siya ng binata sa tagiliran, kaya naman natawa siya ng malakas na ikinagulat ni Mang Romy. Nahampas niya tuloy ng malakas sa braso si Haji. Ang loko, tumawa lang dahil tuluyan ang nakuha ang kamay niya. Naiinis tuloy si Bea sa pagiging marupok niya. Sa sementeryo ay sobrang naging emosyonal si Bea. Dinala lang naman siya ni Haji sa puntod ng kanyang kuya Lucas. Sinabi nito ang mga bagay na kailanman ay hindi niya inaasahan. Noong pumasok ako sa PMA, masyado akong naging mahina. Hindi ko gustong magsundalo, pero yun ang pangarap ni Daddy para sa akin kaya tinupad ko. Si Lucas ang nagsilbing lakas ko. Mabuti siyang kaibigan. Hindi niya kailanman pinaramdam sa akin na nag-iisa ako. Hanggang sa sabay kaming graduate at nagsundalo. Siya ang tao na laging inuuna ang iba kaya sa sarili. Laging inuuna ang pamilya. At nakita ko kung paano niya kayo pahalagahan kahit malayo siya sa inyo. Kung gaano niya kayo pinapahalagahan. Ganon din kaming mga kaibigan at kasamahan niya. Kaya sobra kong sinisisi ang sarili ko dahil hanggang sa mawala siya ay naging mahina ako. Kaya nagawa niyang saluhin ang balang yun. Mahabang paliwanag ni Haji habang pareho silang nakaupo sa damuhan sa harap ng puntod. Patuloy lang sa pagbagsak ang mga luha ni Bea habang nakikinig. Nakilala kita dahil may family picture siya sa wallet na lagi niyang dala. Inaamin ko, unang tingin ko pa lang sa picture mo. Nakakahiyaman pero love at first sight yun. Binatukan pa ako ni Lucas nang titigan ko ang picture mo. Nakilala niya akong mahilig sa babae, kaya ayaw niyang makilala mo ko. Ang hindi niya alam, lagi ako nakasubaybay sa'yo. Sobrang lapit mo sa akin, pero parang ang layo mo pa rin. Unti-unti kitang nakilala at alam kong kahit may pagkamasungit ka, mapagmahal ka naman sa mga taong malapit sa'yo. Ang totoo niyan, minahal kita ng patago, Bea. Haji. Gulat si Bea nang malamang si Haji pala ang nagpadala ng rescue noon para mailigtas sa isla ang tatay niya. At ang pagiging private nurse niya sa binata ay ito rin ang may pakana. Hindi para makabawi sa kanyang kuya Lucas, kundi para tuluyan ang mapalapit sa kanya. Patawarin mo ako, tol. Pero nakalapit na ako ngayon sa kapatid mo na sobrang mahal mo. Gagawin kong lahat. Makuha lang ang puso at tiwala niya. Hindi ako susuko kahit pasuplada siya. Pangako hindi ko siya susukuan. Hindi ko siya sasaktan. At lalong hindi ko siya pababayaan. Ang lahat ng alalahanin mo sa pamilya mo, ibigay mo na sa akin. Ako nang bahala sa lahat. Walang mahagilap na sasabihin si Bea sa labis na pagkabigla sa mga narinig mula kay Haji. Matapos ang araw na yon, ay hindi na nga siya nito pinakawalan. Nakapaglakad na ulit ito ng maayos at tuluyan ng natapos ang trabaho niya. Pero si Haji, patuloy pa rin sa pangungulit sa kanya. Habang nagre-review siya, araw-araw siyang hinahatid at sinusundo ng binata. Araw-araw din itong may pakulo para magpapansin sa kanya. Laging may pa-flowers at laging may pa-tsokolate. Magkaka-diabetes na talaga sila ng kapatid niyang si Isabela. Kapag araw naman ng linggo ay buong araw tatambay sa bahay nila. Tumutulong sa tatay niya sa pagsisibak ng kahoy na ginagamit nila kapag nauubusan ng gasula. Minsan kapag bumibisita rin si Badong, na best friend niya, ay nagkakainita ng dalawa. Wala pang meron sa kanila, pero parang bata kung pagselosa ni Haji si Badong. Kasalanan ba ni Badong kung mas magaling itong magsibak ng kahoy? Sa palengke sinasamahan din siyang magbente ng isda. Dumadami tuloy ang mga customer niya. Sa gwapo ba naman ng tindero? At dahil hulog na nga si Bea sa mga ginagawa ni Haji, tuluyang bumigay ang puso niya. Sa 30th birthday ni Haji ay invited ang pamilya niya. Nakilala ng Doña Natalia, ang nanay at tatay niya.
ito man ay humingi rin ng tawad sa pagkawala ng kaniyang Kuya Lucas na hindi naman kailangan. Iyon ang paliwanag ng tatay niya. Sa gitna ng selebrasyon sa loob ng mansyon ay dinala siya ni Haji sa garden at kahit hindi siyang may birthday ay siya pa rin ang nasorpresa dahil sa dami ng bulaklak doon. May pa-red carpet pa at napakaganda ng makukulay na ilaw ang nakapalibot sa kanila. Ang tagpong yun ay labis na tumunaw sa puso ni Bea. Tuluyan niyang sinagot si Haji at nasaksihan yun ng halos lahat ng tao sa mansyon. Maging ang mayayaman nitong mga bisita. Nakita niya ring masaya si Stacy at Badong para sa kanilang dalawa. Sa paglipas ng mga buwan ay mas naging matatag ang relasyon ni Haji at Bea. Pumasa siya sa exam at isa na siyang ganap na nurse. Natupad ang pangarap niya na propesyon at ang pangarap ng mga magulang para sa kanya. Sa bawat failure at sa bawat bagong simula sa buhay ni Bea ay hindi nawala si Haji sa tabi niya. Bumalik na rin ito sa serbisyo pero lagi pa rin nariyan, handang makinig sa bawat kwento niya. At ang hindi niya inaasahan ay nang magkaroon ng malakas na lindol sa Nepal na sumira sa maraming kabahayan at maraming buhay ang nawala. Marami rin ang sugatan. Isa pala siya sa mga nurses na ipapadala roon para sa rescue operation. Sobra siyang nagulat ng mismong team ni Haji ang sumundo sa kanila dahil makakasama niya pala sa operation ng gwapo at masipag niyang boyfriend. Masisipagin ako sa trabaho nito. Kasama ko kasi ang maganda kong girlfriend. Bulong ni Haji sa tenga niya habang lulan sila ng military aircraft na maghahatid sa kanila sa Nepal. 10 minutes na lang, magti-take off na. Loko ka talaga? Nakangiti niyang sabi habang tinutulungan siya nitong ilagay sa compartment ang mga gamit niya. Mag-iingat ka pa rin doon, love. Kahit nasa tabi mo lang ako. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Oo naman, mag-iingat ako. Ayokong mag-alala sa akin ng mahal ko eh. Dinampian niya ng mabilis na halikang labi ni Haji na ikinangiti nito ng malapad. Mahal na mahal kita, Beatrice Alvarez. Mahal na mahal din kita, Senyorito Haji. Isang matagal na halik sa noo ang ibinigay nito sa kanya bago sila nagtungo sa kanya-kanya nilang upuan sa loob ng aircraft. Sa ngayon, magkasama muna nilang gagawin ang kanya-kanyang obligasyon para sa bansa. Dahil yon ang katungkulan nilang dalawa. Pero kung darating man ang panahon na hihingian siya ni Haji ng mga anak, buong puso siyang magpapaubaya. Buong puso niyang tatanggapin ang pagiging ina at maging asawa ng isang Haji Alarcon, ang lalaking naging pasyente niya na ngayon ay makakasama niya hanggang sa kaniyang pagtanda. Sa kwento ni Bea at Haji, natutunan nating hindi lahat ng akala nating may kasalanan ay sadyang masama. Minsan, biktima rin sila ng pagkakataon. Minsan sila pang susi para sa tuluyang paghilom ng sugat ng nakaraan. Sa kabila ng mga problema at kabiguan, si Bea ay bumangon, natuto at muling lumaban para sa pangarap, sa pagyakap sa bagong oportunidad at sa pagbubukas ng puso sa pagmamahal. Lagi nating tatandaan na may regalo palang Diyos para sa mga taong hindi sumusuko sa bawat hamon ng buhay. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.